Okay. Ang lakas ng snowstorm. Parang lalo akong giniginaw. Malapit na akong magyelo. Hindi maganda. Hindi kayang labanan ng mga estudyante ang ganitong kalakas na pagsalakay ng simbolo. Agad na gumamit ng proteksyon na kakayahan. Laolin. Hindi lang maganda ang pinsan mong babae. Ang lakas pa ng abilidad niya. Nagpalit lang ng propesyon, ang laki na agad ng gulo. Hindi nakakayanin ng kalasad. Itigil muna ang seremonya ng pagpapalit ng propesyon. Lahat, umalis agad dito. Huwag kayong magpanik. Magpapatuloy ang seremonya. Ako ang sasalo sa epekto ng pangitain. Lolo Liang, congratulations sa iyo. Principal Gao, may napakabihirang talento ang inyong paaralan ngayong taon. Zen Mimi, nagising ang legendary na propesyon, Ice Queen. Isang propesyon na kayang kontrolin ng perpekto ang ice magic. Hindi nakapagtataka na nagdulot ito ng napakalaking snowstorm. Mimi, ang galing mo. Swerte lang ako. Kung lahat ng estudyante ay nakapagpalit ng trabaho na, babalik ako sa templo ng pagbabago ng trabaho para mag-ulat. Pakiusap, maghintay ka sandali. May isa pang. Huli na. Lin mo. Ginoong Lin. Ikaw na. Lin mo. Ngayon ako ay isang alamat na antas ng propesyonal. Tingnan mo kung anong mukha pa ang mayroon ka. Patuloy na nakikitira sa bahay ko. Mukhang kakaiba ang aura ng estudyanteng ito. Galing ba siya sa kilalang pamilya? Bagamat masipag si Lin mo, wala siyang pamana mula sa pamilya. At palaging nakikitira sa mga kamag-anak. Si Zen Mimi kanina, pinsan niya iyon. Pagkamulat sa propesyon. Lolo Liang, ano nang nangyari sa inyo? Wala akong problema. Ayos lang ako. Isang kabataang nagdulot ng kakaibang pangyayari. Nagawa niyang sirain ang barrier na itinayo ko. Ang barrier. Nabiyak na. Kaka-recover ko lang. Huwag kayong magpanik. Ako na ang magpapatibay ng formation. Bakit ganito? Hindi ko mahabol ang bilis ng pagpapatibay. Punong guro. Bilisan mo, ipasama mo ang mga guro para sabay nating patibayin ang barrier. Pero, upang makapagdepensa mula sa kanina na bagyo, naubos na ang kanilang lakas. Kawawa. Ibigay mo sa akin. Kunin. Hindi naman siguro. Lin mo. Tanging nakatagong propesyon ng paglipat boss summoner. Anong klaseng trabaho ito? Hindi ko pa ito nakita kailanman. Kahit nakakaunti ang mga nakatagong trabaho. Wala namang nakarating sa tuktok. Wala rin. Halos pareho lang ang mga katangian sa ibang trabaho. Pero ano ang ibig sabihin ng feeding at skill sharing? I feed ang mga nakuha mula sa pagpatay sa mga halimaw sa mga summon. Maaaring gumamit ng kasanayan sa pagtawag ng nilalang. Maaari mo bang ipakita ang kasanayan? Ito ang unang pagkakataon na may boss na tagatawag. Kailangan kong mag-ulat sa templo ng pagbabago ng klase. Tungkol sa bagong propesyon. Siyempre. Boss na pagtawag. Naitawag na ang pinakamalakas na boss sa kasalukuyang antas. Si General Slime iyon. Ganoon pala. Siya ang pinakamalakas na boss sa mga level 1 na halimaw. Kahit mukhang walang kalaban-laban, kayang-kaya niyang harapin ang mga bagong manlalaro mula level 1 hanggang 5. Inaasahan ko ang iyong pagpapakita. Opo. Binabati ko kayong lahat sa matagumpay na paglipat ng trabaho. Pagkalipas ng 10 araw, opisyal na magsisimula ang malaking pagsusulit. Sa panahong ito, mananatiling bukas ang bagong manlalaro na lugar para sa pagsasanay. Bukas, lahat ay magtipon sa harap ng bagong manlalaro na dungsyon. Lin mo, mag-team tayo. Ako ay isang assassin na klase. Ikaw ang humahawak sa boss. Aking isa-isang tatanggalin. Mabilis ang takbo nito.
Hindi. Kung magka-team, ang karanasan at mga nakuha ay paghahatsian. Hindi mataas ang hirap sa newbie area. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting ikaw na lang ang mag-isa. Mas mabilis ang pag-level up mo. Kaya't maghahanap ako ng mga kasama. Nasa isang mundo ako kung saan nagtatagpo ang laro at realidad. Puno ito ng mga mabangis na halimaw. Patuloy silang lumalabas mula sa mga dungsyon. Umaatake sa mga tao. Upang makaligtas ang tao. Nagmumulat ng iba't ibang propesyon. Ang paglipat ng propesyon ay nagtatakda rin ng katayuan ng isang tao. May mga propesyon na kasing dami ng mga langaw. Samantalang ang iba ay parang yelo sa ilalim ng tubig. Nakatago sa mga patakaran. Parang natutulog na higante. Kapag nagising, maaaring mangibabaw sa mundo. Limang taon na ang nakalipas. Ang mga halimaw ay rumagasa at bumagsak sa depensa ng mga tao. Ang aking mga magulang at iba pang malalakas na nagpalit ng propesyon ay sabay-sabay lumaban sa harapan. Halos isang taon nagtagal ang malaking labanan. Pagkatapos ng isang taon, umatras ang mga halimaw. Nalutas ang krisis sa mga lungsod ng tao. Ngunit nawala ang aking mga magulang. Ang impormasyon tungkol sa labanan ay naka-encrypt. At ang sagisag ng Kyoto Academy ay ang kanilang tanging alaala. Marahil, kapag nakarating ako sa Kyoto Academy, makakakuha ako ng higit pang impormasyon tungkol sa labanan. Anong nangyayari? Nakita na natapos ng host ang kanyang paglipat ng trabaho. Kumpleto ang mga kondisyon para sa pag-activate ng sistema. Nagsimula na ang sistema ng Diyos na propesyon. Sistemang Diyos na propesyon. Tama iyon. Ang kasalukuyan mong propesyon ay Boss Summoner. Otomatikong na-upgrade ito sa Diyos na Boss Summoner. Ito ba ang iniwan sa akin ng mga magulang ko? Bilisan. Buksan ang panel. May dagdag na isang napaka-espesyal na passive skill. Sama-samang maghirap at magtamasa. Tanggapin ang pinsala. Ibig sabihin, basta't hindi mamatay ang aking summon. Hindi ako mamamatay. Gaano kalakas ang summon? Gaano ako kalakas? Tawagin ang general ng slime para tingnan. Sumpa ng Diyos na boss. Diyos ko. Pati ang boss ay naging Diyos. Mas malaki ito kaysa kaninang umaga. Tingnan ang mga katangian. Ang teknolohiyang ito at ang mga brutal na galaw ay kayang talunin ang mga baguhan. Ang unang boss ay ganito kalakas. Paano na ang susunod? Lin mo. CJ. Huwag kang magtago sa loob ng bahay at magpakamisteryoso. Kahit na ikaw ang bida ngayon, gusto ko pa ring makipagpusta sa iyo. Ano ang ipapusta? Pustahan tayo kung sino ang makakakuha ng mas mataas na marka sa malaking pagsusulit. Kung matalo ka, kailangan mong umalis agad sa bahay ko. At kailangan mo ring maging alipin ko. Bahala ka na. Ibig sabihin tinatanggap mo ang hamon. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Ang pinsan kong ito, ilang buwan lang naman ang tanda niya sa akin. Bakit ganito ka bata? Laugaw. Narinig ko na may isang legendary na propesyon sa paaralan ninyo. Tama. Zen Mimi. Anak ng leader ng ating lungsod na si Zen Feng. Ang propesyon niya ay Frost Queen. Kaya pala anak siya ng leader na si Zen. Hindi nakapagtataka na napakahusay. Tama, tama. Mukhang may nakatagong propesyon pa. Sabi nila, medyo malakas ito. Noong una, akala ko rin ayos lang. Pero kapag inisip mong mabuti, sa huli, isa pa rin itong summoner. Kapag nakatagpo ng maraming kalaban, malamang ay hindi siya makakaligtas. Hindi na kita kakausapin. Nandito na ang lahat ng estudyante. Bukas na ang bagong dungsyon. Maaari na kayong pumasok. Kaibigang Zen Mimi, kapag umabot ka na sa ikasampung antas, papayagan kitang mag-level up sa labas. Tandaan mo, ang layunin mo ay ang Kyoto Academy. Ginoong punong guro, ito ay para kay Zen Mimi na maging top ng probinsya. Ang Kyoto Academy ang pinakamahirap na pasukin sa Xiajun. Noong nakaraang taon, sa buong Bijiang, isa lamang si Meng Jianchen ang nakapasok. Naalala ko, siya ay nasa 15 antas na noong kanyang pagsusulit. At nakakuha siya ng napakataas na marka na 5,600. Sige na, huwag nang pag-usapan.
Pumasok na tayo. Lily, ako na ang bahala sa pagpatay sa mga halimaw. Ikaw na ang magbibigay sa akin ng buhay. Alam ko. Sinabi na ng batang ito na mas mabuti kung mag-isa siya. Talagang ayaw mag-isa, ha? Sige na. May kanya-kanyang kapalaran. Magsisimula na akong mag-level up. Mga mababang halimaw lang ang nandito sa pasukan. Huwag magmadali. Sige, subukan ko kayong sanayin muna. Gumawa. Malakas na kamay. Matagumpay na napatay ang asul na slime. Karagdagang 10 karanasan. Talagang madali at masaya ang mag-level up na ganito. Binabati ang host sa pag-level up. Kasalukuyang antas. Ngunit masyadong kaunti ang karanasan mula sa mga maliliit na ito. Subukan muna ang mga nahulog na bagay na ito para pakainin. Kasalukuyang progreso ng pagpapakain ay 10%. Hindi pa ito sapat para sa isang Diyos na boss. Mukhang kailangan na nating lumipat ng lugar. Ito na ba ang susunod na lugar, ang ruins ng Limu? Sino ang gumawa ng mapa? Sobrang mahirap ang pagkakakabit. Ruins ng Limu. Madalas lumalabas ang madilim na pusang halimaw. Minotaur at iba pang mga halimaw na antas 5 hanggang 8. CJ, subukan natin sila bilang panimula. May halimaw na paparating. Ang sakit. Ito ang kasamang hirap at ginhawa na kasanayan. Kung isa lang akong ordinaryong summoner, baka patay na siya sa mga oras na ito. Subukan naman natin ang ibang kakayahan. Pagbabahagi ng Diyos level na kasanayan. Ang laki pala ng konsumo ng mana nito. Kailangan tapusin agad ito. Tumalo na critical hit. Matagumpay na napatay ang madilim na pusang halimaw. Dagdag na 700 karanasan. Mayroon pang halimaw. General na slime. Matagumpay na napatay ang madilim na pusang demonyo. Nagdagdag ng 700 karanasan. Binabati kita, host, nag-level up ka. Kasalukuyang antas, 3. Mula level 1 hanggang 3, wala pang 2 oras. Sa ganitong bilis, sa araw na ito, dapat makakaabot na sa level 6. Sa pagkakataong ito ng training ng mga baguhan, nakikita ko na si Zen Mimi mula sa inyong paaralan. Ay siguradong mangunguna. Ang inaasahan ko sa kanya ay simple lang naman. Basta malampasan niya si Meng Junshen noong nakaraang taon. At makapunta sa level 6 sa unang araw, ayos na. Simple lang pala iyon. Kulang ka sa pagiging humble. Akala mo ba ang mga henyo ay nabibili? Sa totoo lang, si Lin mo ay may mga kakayahan din. Sa tingin ko, hindi. Kahit gaano pa katindi ang general na slime. Nasa level 5 lang siya. Tama. Siyempre, hindi siya kasing lakas ni Zhang Mimi. Sa wakas, umakyat na sa ikalawang antas. Lin mo, hintayin mo ako. Siguradong mananalo ako sa'yo. Isa na namang dilim na pusa. Sawa na ako dito. Bago ito. Hinahanap mo ba ako? Binabati ang host sa pag-level up. Kasalukuyang antas ay 4. Puno na ang progreso ng pagpapakain. Maganda. Lahat ng katangian ay nadagdagan ng 200. Mas malakas na ito kaysa sa mga halimaw na higit sa antas 10. Ito ay bagong boss. Huwag itong hayaan na makatakas. Natagpuan ng boss na antas na halimaw, ang Bull Lord. Mukhang nakakatakot. Malaki ang agwat ng katangian kumpara sa Slime General.
Ihanda. Tumalon para sa critical na hit. Binabati ang host sa pag-akyat ng 3 antas. Nakuha ang kristal ng Bull Lord. Mayroon na tayo nito. Maaaring tawagin ang bagong boss. Bibigyan kita ng kasama. Sining na pagtawag ng Diyos na boss. Mas mataas ang katangian kaysa sa mga ligaw na nilalang. Hindi nakakagulat na ito ay naging Diyos. Ngayon, kailangan kong linisin ang bagong manlalaro na lugar. Nakatala sa mga aklat. Lupain ng mga bagong propesyonal. Huling bahagi ng bagong dungsyon. Lone Smoke Desert. Ang mga halimaw dito ay nasa antas na 8 hanggang 10. At napakarami nila. Maari silang lumabas anumang oras upang lamunin ang mga nagbabagong propesyon. Sulit subukan. May mga pagbabago sa bagong dungsyon. May pumasok sa disyerto ng nag-iisang usok. Ano? Ngayon ang unang araw ng paglipat ng trabaho. Paano mayroong napakabodong tao na pupunta roon? Malamang na may bagong estudyante na naligaw. Agad na ipaalam sa mga gwardiya ng lungsod. Papasok sila para ayusin ito. Ang mga bagong estudyanteng ito ang hinaharap ng ksya bansa. Huwag maging pabaya. Hindi pa matiyak kung sino. CJ, naiintindihan na. Aasikasuhin ko agad. Si Mimi at si Lin mo ay mga bagong propesyonal sa taong ito. Pumasok sa lupain ng kamatayan. Huwag naman sana sila. Punong guro, bakit ka nandito? May estudyanteng naligaw sa disyerto. Ano? Ano nang nangyari? Sa unang araw pa lang, pumasok na sa disyerto. Siguradong mamamatay siya. Naalala ko. Ang daan patungo sa disyerto ng nag-iisang usok ay ang ruins ng Limu. Hindi ba? Impossible. Ang antas ng mga halimaw sa ruins ng Limu ay karaniwang nasa pagitan ng 5 hanggang 8. Paano may nakakapagdaan ng ganun kabilis? Ano man ang dahilan? Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng kaukulang kopya. Mimi, Lin mo, sana hindi kayo maging hangal. Talagang disyerto ito. Kakapasok lang natin, ilang minuto pa lang, uhaw na agad ako. Mga disyertong anay na kumakain ng buto. Maghanda sa labanan. Itong mga hayop na ito. Sinadya nilang hintayin tayong mapagod sa init ng araw bago sila lumabas. Nasa paligid lang tayo, wala nang iba. Naku! General ng slime. Matagumpay na napatay ang desert bone ant. Karagdagang 8 riyal. Mukhang marami lang sila. General ng slime. Minotaur Lord. Una, makahanap ng daan palabas. Sumugod. Huwag magpakasiksik. Ito ang kopya 9,527. Mas marami, mas malakas. Sama-sama tayong pumasok at maghanap. CJ. Diyos ko. Napakaraming slime. Sobrang taas ng efficiency sa pagpatay ng mga halimaw. Huwag huminto. Mabilis, pumunta sa mga guho ng Limu. Lahat ng ito ay mga halimaw na level 7 o 8. Sino ang may ganitong kakayahan? Ang enerhiya na ito. Ang hugis na ito. Ito ay isang boss na antas na halimaw, ang Minotaur na pinuno. Nawala ang Minotaur na pinuno. Ito ba ay ginawa ng isang estudyante? Ngunit sa bilis ng pag-level up ng mga bagong estudyante, paano posible na mapatay ang isang mataas na antas na boss? Ang estudyanteng may ganitong tagumpay ay maaaring si Zen Mimi. Siyang tiyak. Wala ng oras. Agad tayong pupunta sa gulong ng usok na disyerto. Katatapos lang nating marinig na may ingay dito. Bakit nawala? Baka nahuli tayo. Kapitan, may nangyayari dito. Hindi. Hindi ito possible. Kung magpapatuloy ito, hindi lang ako mapapagod. Maubos din ako sa araw. Iyan ay buhanginan. May ideya. Tumalon ka dito. Dito kayo. Simple lang mag-isip ang disyertong bone-eating ant. Basta't konti lang ang pang-aasar ko.
Parang mababaliw sila at susugod agad sa akin. Kahit hindi nila iniisip kung mahuhulog sila sa buhangin. Pwede rin palang ganito ang laro. Plan ni. Ito na ang pagkakataon. Bison charge. General ng slime. Tumalo ng kritikal. Matagumpay na napatay ang desert eroding ant. Binabati ang host sa pag-angat ng 3 antas. Ibig sabihin, nasa 10 antas na ako. Tingnan ang attribute panel. Diyos na passive skill, sama-samang pagdaranas. Hindi gaanong nadagdagan ang mga pangunahing katangian ng antas ng Diyos. Maaaring may kaugnayan ito sa katangian ng propesyon. Sige na. Kung malakas ang mga inanyayahan, malakas din ako. Pakanin muna sila. Isang 100% ang progreso ng pagbuo ng antas ng Diyos na kakayahan ng general ng slime. Nakuha ang bagong kakayahan, antas ng Diyos na paghahati antas isa. Ang mga kopya ay bahagi ng general ng slime. Maaari ring gamitin ang kakayahang jump crit na ito. Sa ganitong kombinasyon, talagang napaka-powerful na area attack skill. At dahil mayroon ng God level na split, hindi na kailangang gawin ito ngayon. Natipunin ang mga halimaw sa sandpit, bago gamitin ang jump crit, para makagawa ng malawak na pinsala. Nasa 10 na ako. Wala nang halaga sa akin ang newbie zone. Panahon na para umalis. Kailangan ng umalis. Sino ang gumawa nito? Mataas ang level ng mga desert bone-eating ants na ito. Paano kayang mapatay ng bagong transfer na estudyante ang lahat ng ito? Paano niya kayang patayin ang lahat ng ito? Tanging anak mo lang ang makakagawa nito. Ang antas ni Zhang Mimi, marahil ay lampas na sa 7 antas. O baka umabot na sa 8 antas. Buti na lang at anak siya ng ating Captain Zen. Kung ibang tao ang pumasok sa Goyan Desert, tiyak na isa na silang bunto ng mga buto. Ang batang ito, sa wakas, hindi mo ako pinahiya. Huwag kang magbiro, dahil wala namang nangyari. Mabilis tayong umalis. Tingnan mo ang oras. Malapit nang magsara ang newbie dungeon. Kaibigan, bakit hindi ka naghintay na magsara ang newbie area bago ka lumabas? Hindi ba dapat samantalahin ang oras para mag-level up at lumaban sa mga monster? Walang monster na pwedeng labanan. Kaya kusa akong lumabas. Ang kapal ng mukha mo. Wala daw monster na pwedeng labanan. Sa tingin ko natakot ka lang sa laban. Classmate, hindi nakakahiya aminin na wala kang kakayahan. Ang pag-aarteng mayaman ay nakakahiya, parang pinahiya sa bahay ng lola. Walang silbi ang maraming salita. Ang kakayahan ang magpapatunay ng lahat. Bakit wala ang punong guro? Kailangan ko pa siyang hanapin para sa pirma. May nakakita ba sa mga babae ng aming paaralan na lumabas? Ang pangalan niya ay Zen Mimi. Isa lang na lalaki ang lumabas sa ngayon. Nandyan na. Lin mo, lahat ay nagmamadali para mag-level up. Paano ka nakalabas ng maaga? Ako, natapos na ang oras para sa newbie dungeon. Mga estudyanteng gustong magdungsyon, bumalik na lang bukas. Bukas na lang hanapin ang slime. Nakipaglaban ako ng 300 rounds. Nakaharap ko ang madilim na pusang halimaw. Halos nasugatan ang mukha ko. Babalik siya para turuan ka. Magmuni-muni ka muna ng mabuti. Kasalanan ko ba kung masyadong malakas ang sumon? Tay, bakit ka nandito? Tingnan mo ang saya mo. Siguradong tumaas ng malaki ang level mo. Siyempre naman. Tingnan mo nga kung kaninong anak ako. Lin mo. Sa round na to, siguradong panalo ako. Zen Mimi, kaklase. Anong level ka na ngayon? Level 7. Si Ming Junshen, na isang henyo, umabot lang sa level 6 sa unang araw. Pero si Zen Mimi, umabot na agad sa level 7. Sa batch ng mga estudyante ngayon, siya sigurado ang pinakamalakas. Yung mga desert bone-eating ants sa disyertong guhong yan, ikaw ba ang pumatay? Disyertong guhong yan. Hindi mo ba ako pinayuhan dati? Na huwag pumunta sa lugar na iyon. Sa unang araw ng pag-upgrade. Kung hindi ikaw. Sino ang pumasok sa gulong ng ulan? Pagkatapos ng 10 antas, mas magiging mahirap ang pag-upgrade. Kahit na may 9 na araw pang natitira.
Ngunit hindi madali na umakyat sa 15 antas sa loob ng 9 na araw. Kailangan. Punong guro. Gusto kong lumabas ng bayan bukas para makipaglaban sa mga halimaw. Pakisuyo, tulungan mo akong makakuha ng permiso. Ang labas ba ay basta na lang pupuntahan? Hindi ka pa umabot sa 10 antas. Walang sinuman ang makakakuha ng espesyal na pagbubukod na ito. Level 1-0 na ako. Kahit level 1-0 ka na, hindi pa rin pwede. Sandali lang. Ano nang sinabi mo kanina? Level 1-0. Nagbibiro ka ba? Hindi talaga posible para sa isang bagong estudyante na umabot ng level 1-0 sa loob ng 1 araw. Talagang nagpapansin. Bakit hindi maging mabuting tao? Bakit maging isang payaso? Ikaw na lang ang magsabi kung umabot ka na sa 10 antas. Subukan mo at malalaman mo. Natapos na ang pagsusuri. Sariling itinalagang antas, 10. Ano? Principal, pwede niyo na po ba akong bigyan ng slip ngayon? Pwede. Grabe naman. May isa na namang henyo sa lungsod ng Bay. Hindi na sapat ang salitang henyo para ilarawan siya. Bakit siya pinayagang umangat sa level 1-0? Gumamit ba siya ng daya para baguhin ang level sa information panel? Sa pagkakaalam ko, wala pang ganong teknolohiya sa mundo. Paano niya nagawang umabot agad sa level 1-0 sa unang araw? Maliban na lang kung nilinis niya lahat ng halimaw sa newbie area. Impossible yon. Mimi, baka tama ang hinala mo. Pa, anong ibig mong sabihin? Ito ang kakakuha lang namin sa kopya, 9,527. Lahat ng halimaw sa loob ay nalinis na. Si Lin Muyu ang gumawa nito. Hindi pa sigurado. Ngunit ang antas ni Lin Mo ay malinaw na nagpapakita ng problema. Mimi, huwag mawala ng pag-asa. Sa loob ng ganitong maikling panahon, nakapag-angat ka na sa 7 antas. Ang galing mo rin. Bakit siya ang galing-galing? Hindi ako kontento. Pupunta ako sa kanya para linawin ang mga bagay-bagay. Mimi, Xiao Wang, babalik ako sa bahay. Ikaw na muna ang magdala sa ibang miyembro pa uwi. CJ, si Maymay ay may ganitong malaking galit kay Lin Mo. Mukhang hindi siya nakaligtas sa mga paghihirap sa bahay. Paano ko ito ipapaliwanag kay Mama Lin Mo? Wow, Chiao. 4 na piraso sa 100. Napakagandang kagamitan. Walang daya sa bata o matanda. Lin Mo, level 5 na ako. Ikaw, anong level ka? Nag-level up ako kasama ang babae ngayon. Sobrang saya talaga. Ako. Sige, wag na lang. Yung babae ang nag-aya sa akin. Bye-bye. Talagang wala siyang seryosong ugali. Dito na ang auction house. Tama nga, gaya ng nakasulat sa libro. Maraming pulang kristal na kayang mag-imbak ng napakaraming bagay. Dapat dito ako magparehistro. Lin Mo. Mahal na guro Liang Yu. Ang swerte naman. Pumunta ka para mamili. Hindi. Nandito ako para magbenta ng ilang hindi nagagamit na beginner gear. Pumasok sa beginner zone. Talagang makakakuha ka ng ilang low-level gear. Ngunit halos walang interesado sa level 1 at 2 na beginner gear. Mas mabuti pang isuot mo na lang ito. Lahat ng low-level gear ay naibigay ko na sa mga summon. Ang balak kong ibenta ay gear na higit sa level 6. Sa unang pag-login, pakipunan ang iyong impormasyon. Para makapag-apply ka ng espesyal na savings card. Kumpletuhin ang impormasyon. Pakikumpleto ang personal na impormasyon. Gumawa ka lang ng kahit ano. Gumawa ka lang ng kahit anong pangalan para makumpleto ang personal na impormasyon. Ang auction house ay gagamit ng pangalan na ginawa mo. Para bind sa iyo ang isang savings card. Gumawa ka lang ng kahit ano. Ang paggamit ng alias ay isang nakatagong patakaran sa mga auction house. Nakakatulong ito para maiwasan ang paglabas ng totoong impormasyon. Kapag nagbebenta ng mahalagang bagay sa hinaharap, para hindi magdulot ng hindi kinakailangang problema. Salamat sa paalala, Dakilang Mago. Kung ganoon, ang General Slime ay ang aking maliit na kapatid. Pakisuyong irehistro ang fingerprint para ma-lock ang personal na impormasyon. Matagumpay na nakarehistro. Ito ay mga kagamitan na nasa antas 7, 8 o kahit 10. Siguradong makakabenta ito ng marami, di ba? Ano to? Ano to? Ito ang mga kagamitan na nakuha mo mula sa mga halimaw.
Pumunta ka ba sa newbie area para mag-stock? Isang piraso ng antas 10 kagamitan ang naitala. Anong antas 10? Naitala na ang 5 piraso ng antas 7 na kagamitan. 3 piraso ng antas 8 na kagamitan. Hindi ko akalaing may tao. Nasa unang araw pa lang mula sa newbie area. Nakakuha na ng ganito karaming high-level na kagamitan. Dumaan din ako sa edad niya noon. Baka naman peke ang newbie area na napuntahan ko noon. Ang bagal kapag isa-isang ina-auction. Kaya't ibenta ito sa presyo ng merkado. Isang beses na ibenta sa bahay ng auction. Makakakuha ng 3,800 ginto. Ihuhulog ang 1,000 ginto para sa isang taon na upa. May natirang 28,000 ginto. Ano kayang bibilhin? Wala namang magagamit ako eh. Itong pangunahing aklat ng kasanayan. Bagamat hindi marami ang naibalik, mas mabuti na ito kaysa wala. Bakit ka tumatawa, guro? Masaya lang ako. Salamat sa iyong mga barya. Ikaw ang taglamig ng tao sa Pebrero. Itong pangunahing aklat ng kasanayan ay kakalabas mo lang. Guro pa. Sobrang pangit naman. Itong librong kasanayan para sa pag-recover ng mana. Ang presyo sa merkado ay nasa 3,000. Ibebenta ko sa iyo ng 28,000. Hindi ka malulugi. Tama nga, sulit nga. Pero parang may hindi tama. Lao Liang, bakit ka nandito? Pumunta ako para magbenta ng ilang bagay. May kailangan ka. Huwag mo nang banggitin. Kailangan ng aming adventurer group ng isang Frost Heart. 7 araw na. Wala pang nakitang nakalagay. Frost Heart. Hindi ba iyon ang bihirang item na nahuhulog lang? Sa level 12 na Frostlands Donjon. Tama. Kailangan mo munang pumasok sa unang pagkakataon. At ang antas ng dungsyon ay hindi dapat mas mababa sa Ibais. At kailangan mong talunin ang final boss sa maikling oras. Para magkaroon ng tsansang mahulog ang Frost Heart. Tanging mga baguhan lang ang makakatugon sa kondisyong ito. Pero saan tayo makakahanap ng bagong tao na nasa 12 antas? Naiinis na ako. Maaari akong subukan. Ikaw, ngayon ang unang araw ng pag-upgrade ng mga bagong estudyante. Nakaabot ka na ba sa ika-10? Makinig ka, huwag makialam ang mga bata kapag ang matatanda ay nagsasalita. Mabilis, umalis na tayo. Gusto rin nilang tumulong sa iyo. Anong tulong? Kung hindi sila makagulo, malaking pasasalamat ko na. Walang saysay ang maraming salita. Siguradong maglalagay ng abiso ang adventure team sa task board sa pintuan ng lungsod. Bukas, kunin mo na lang ang reward task. Ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Napakapababaw. Saan naman kami noon? Na matatag. Hindi kailanman nagmamalaki. Tama. Tulungan mo akong pumili ng ilang kagamitan na higit sa antas 6 para sa pamangkin ko. Kailangan niya ito para sa kanyang pag-akyat sa antas. CJ, sino kaya ang nagbigay ng ganitong karaming kagamitan? Ang general na slime ay kapatid ko. Siguradong isa siyang mayamang binata. Nagdala siya ng mga tauhan para magpatayan sa newbie zone, di ba? Mali ang hula mo. Kilala mo na ang taong ito. Siya yung batang inaway ko kanina. Nakapag-arkila na ako ng bahay. Kailangan ko na ring lumipat. Inalagaan namin siya ng 10 taon. Hindi pa ba sapat iyon? Anong karapatan niyang makipagsabayan kay Mimi? Siya ay anak ng kapatid kong babae. Siya ang aking tunay na pamangkin. Umaasa akong huwag mong gawing target si Lin mo. Ang apelyido mo ay Zen. Ang apelyido niya ay Lin. Sinasabi ko sa'yo na linawin mo ito. Mimi, gusto mo bang manatili si Lin mo sa bahay na ito? Wala akong pakialam. Ngayon, alam ko lang na siya ang kaaway ko. Kailangan kong lampasan siya. Kaaway. Hindi makapaniwala si Maymay na itinuturing niyang kaaway ang sariling pinsan. Mukhang, kahit bilang ama o bilang tiyuhin. Sobrang naging pabaya ako. Anak, pamilya tayo. Huwag kang mag-isip ng masyadong matindi. Tito, tita, nagrenta ako ng bahay sa labas. Mula ngayon, lilipat na ako. Salamat sa inyong pag-aalaga sa akin sa mga nakaraang taon. Lin mo, wala kang kailangang puntahan. Dito ang iyong tahanan. Tiyo, matanda na ako. May paraan na ulit akong kumita. Ayokong abalahin pa kayo. Lin mo, ikaw, scholar. Natatakot ka bang balang araw ay mahigitan kita?
Kaya gusto mong lumayo sa akin. Hindi mo kailangang gawing layunin ang pag-abot sa akin. Maging ikaw lang, sapat na. Sino? Sino ang nagbigay sa iyo ng layunin? Itinuturing kita na kaaway. Isang kaaway na walang halaga. Laging mayroong. Maaari kitang malampasan. Talaga bang hindi mo na isasaalang-alang? Tio, desidido na ako. CJ, pero tandaan mo, kapag nahirapan ka, tawagan mo agad si Tito. Mag-isa lang ako. Matagal ko na ring hindi naramdaman ito. Panahon na para tingnan ang binili kong aklat ng mga kasanayan. Agad na matutunan. Matagumpay na natutunan ang pangunahing kasanayan. Pagbawi ng mana. Na-detect ang basurang kasanayan. Basura. Sobrang diktador naman ng sistema. Automatikong naging Diyos level ang basurang kasanayan. Naging Diyos level na kasanayan. Ang mahiwagang bukal, 100% ang bilis ng pag-recover. Ang bilis ng pagbalik ng mana ay tumaas ng 100%. Ibig sabihin, walang gastos ito. Grabe, medyo nakakabaliw ang sistemang ito. Sa susunod, subukan kong kumuha ng mas maraming skill book. Lin mo, bakit hindi mo sinabi agad na level 1-0 ka na? Naghintay ako sa gate ng newbie area ng kalahating oras para sa'yo. Kahapon, ikaw mismo ang nagmamadaling nagpatay ng telepono. Ano nang pakialam ko? Bakit ang bilis mong umangat? Ang bilis? Turuan mo ako. Kuya Jiangwo. Ngayon, samahan mo akong umangat. CJ. Kuya ang magdadala sa'yo. Mas maganda kung mag-practice kayo ng babae ng sabay. Gising na. Kailangan pa nating pumunta sa labas ng bayan para mag-level up. Ang koponan ng mga mandirigmang matapang ay naglabas ng misyon. Pumunta sa dungsyon ng yelo at lamig. Para makuha ang frost. Gantimpala ay 100,000 ginto. Sa tingin ko, halos walang makakatanggap ng misyon na ito. Kaming mga veterano ay nakapunta na sa lupain ng yelo. Para sa mga baguhan, ang matapos ang dungsyon na mas mataas pa sa Ebays, ay lalo pang mahirap. Ang 100,000 ginto ay sapat na para makabili ng 3 pangunahing skill book. Hindi ko akalaing may totoong tumanggap ng Frost Heart na misyon. At isa pa, bata pa siyang lalaki. Bagong mukha ah. Siguradong bagong salta ka. Imposibleng baguhan ka lang nakakatransfer. Tiyak na hindi. Nakikita kitang napakabata mo. Hindi ka naman siguro nag-aaral para sa malaking pagsusulit, di ba? Walang espesyal na pahintulot mula sa punong guro para makalabas ng bayan. Hindi ka pwedeng umalis ng bayan. Kailangan naming pangalagaan ang inyong kaligtasan. Ayos na ba ito? Sa loob ng 1 araw, naabot na ang antas na 10. Talagang henyo. Ngunit, mga halimaw sa newbie zone, malaki ang pagkakaiba nito sa mga halimaw sa labas. Pinapayuhan kitang maghintay pa ng 2 araw. Maghanap ka ng ilang kaibigan at magbuo ng grupo bago pumunta. Masyadong delikado kung mag-isa ka lang. Ayos lang, kaya ko naman ito. Binata, noong bata pa ako, kasing tapang din kita. Hanggang sa tamaan ng palaso ang tuhod ko. Hindi madaling maging lone wolf. Mas mabuting mag-team up. Salamat sa paalala. Hey, bumalik ka na. Napakadelikado. Matagumpay na napatay ang Goblin Warrior. Karagdagang 1,000 karanasan. Ang galing ng summoner. Gintong slime. At nakasuot pa ng kagamitan. Mukhang boss yata ito. Ganito na ba kalakas ang mga bagong estudyante ngayon? Basta-basta na lang pumapatay ng wild monster. Level 1-0 na siya ngayon. Isang lakad lang sa wild, ganyan na agad. Hindi na siya makaka-level up. Swerte lang siya. Nagtaya ng 100 ginto. Siguradong hindi siya makaka-level up ngayon. Taya lang. Ang pinakamababang level na dungsyon sa labas ay ang yelo. Kailangan ng level para makapasok. Kailangan maghanap ng mga mabababang kalaban sa wild. Sabi mo, nandyan na si Cao Cao. General Slime. Ihanda.
Natalo na ang Minotaur na mandirigma. Nadagdag na karanasan. Nadagdag na karanasan, 1,002. Magandang trabaho. Magpatuloy sa magandang pagsisikap. Matagumpay na napatay ang matigas ang dila na goblin. Karagdagang karanasan. Sa ganitong bilis, mga 2 o 3 oras pa, mataas na naman ang antas. Binabati ang may-ari sa pag-angat sa 11 antas. Panahon na naman ng pagpapakain. Hindi na kailangang bumalik sa bayan para ayusin ang mga gulo-gulo na ito. Nakakatipid nga. Binabati ang host, ang antas ng pagbibigay ay umangat sa 4 na antas. Pagkatapos magbigay ng alay, maaaring makuha ang 20 beses na pagtaas ng lahat ng katangian. Tumaas ang antas ng kasanayan ng 1 antas. Talagang lumakas ng ganito. Ito ay, boss sa labas. Talagang kung ano ang naiisip ko, iyon ang nangyayari. Matagal na akong nakipaglaban sa mga maliliit na tauhan. Bilisan. Mas madali ang makakuha ng mga bihirang materyales sa pagpatay sa mga boss sa labas. Huwag hayaan na maunahan tayo. Naiintindihan ko. Tama sila. Kailangan ko ring magmadali papunta roon. Huwag hadlangan ang daan. Matagumpay na napatay ang matigas na goblin. Karagdagang 1,000 karanasan. Nahanap na. Malaking puno, maraming mata. Masyadong kapansin-pansin ang sumon. Ilagay muna ito. Nahuli ng 1 hakbang. Mukhang lahat ay gustong makuha ang boss na ito. Kunin ang impormasyon. Isa rin pala siyang summoner na katulad ko. Kung magiging maayos ang lahat, makakadagdag na naman ako ng isang malakas na kasama. Ang halimaw na ito, gusto ng aming Sayongbing Adventure Team. Yung mga may alam sa sarili, tumabi na kayo. Hindi ko na iniintindi kung anong grupo ka. Naiintindihan mo ba ang pagkakasunod-sunod? Ibig sabihin, kahit sino ay pwedeng makipaglaban sa mga boss sa labas. May mga grupo ng mga walang kasamang tao na nagtatangkang makipagsabayan sa atin. Tingnan natin kung sino ang may lakas na humipo sa boss. Tama na. Ang Sayongbing ay isa sa mga nangungunang malaking grupo ng mga adventurer. Wala na tayong pag-asa. Ibigay mo na lang sa kanila. Nakakainis. Naku, mahirap na ito. Sa kalagitnaan ng araw, nakikita kong inaapi ng grupo ng Sayongbing ang mga mahihina. Buti na lang at na-video ko lahat kanina. Kapag napunta ang video na ito sa pinuno ninyo. Mas mabuti pang huwag ka nang makialam. Paano mo kami makikilala, leader namin? Kahit malaman niya ito, hindi niya parurusahan ang sarili niyang tao. Ang batas ng mundong ito ay ang malakas ang nangingibabaw sa mahina. Kung muli kang manghaharang, maniwala ka, hindi ako magiging magalang sa iyo. Sayong Taibing. Kailan ka nag-recruit ng mga ganitong uri ng mga talunan? Paano mo nalaman ang pangalan ng leader? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung hindi, voluntaryong bitawan ang boss. O hintayin ang parusa. Ano nang gagawin natin? Ang patay ay hindi nagsasalita. Ibigay niyo sa akin. Nakakainis. Tingnan mo kung saan ka tatakbo. Talagang pinapahiya mo ang Yongbing Adventure Team. Ayusin kita. Napakadali. Yung babae. Siguradong isang mataas ang bilis na assassin. Level siguro ay nasa 18 antas pataas. Ang galing naman. Hanggang ngayon, hindi pa siya natatamaan kahit minsan. Hindi ah. Bakit papunta siya sa akin? Pagsumon. Pasensya na. Nadamay ka tuloy. Saan ka nang galing? Masyadong nakikialam na tagapagpatawag. Umalis ka na agad. Huwag maging sagabal. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking mga palaso. Kung hindi ka nag-iingat, masisira ka sa akin. Pero ikaw na ang unang bumato sa akin. Anong silbi niyan? Sino ba nang nagsabi sa'yo na hindi ka makatingin? Umalis ka na. Diretso kitang paputukan. Kayong tatlo, mga salot. Gusto niyo magpasikat sa mas marami kaysa sa amin, ano? Ang mundong ito ay para sa lakas at kahinaan. Harapin niyo ang aming antas na 2 pwesto. Kahit pagsamahin pa kayong 2 baguhan, hindi pa rin kayo tatapat sa amin. Kayong tatlo, hintayin niyo lang ako.
Ipapadala ko agad ang video kay Xiong Taibing. Hayaan natin siyang magdesisyon. Depende na lang kung aabutin mo pa ang aming kapitan. Dakilang kidlat na teknik. Ikaw, kung gagawin niyo akong masama, malalaman ito ng tatay ko. Sasabihin niyang papatayin kayo. O mas mabuti pang ako na ang pumatay sa inyo. Iyan ay isang tawag. Isang tawag. Siya ang nagligtas sa akin. Ang dakilang kidlat ay talagang isang ultimong kakayahan. Kakaunti ang mga kalaban sa parehong antas. Ngunit nawasak ito ng isang kalasag mula sa alaga ng batang ito. At nawasak na ito. Ngayon, may magandang palabas na tayong mapapanood. Sumpaing tagapag-imbita. Sinira mo ang aking magandang pagkakataon. Dahil naglaban na kayo. Saka ako na ang susunod, di ba? Mahirap talunin ang batang ito. Mag-alis na tayo. Umalis na tayo ng ganito. Huwag mag-alala. Hindi ko siya papayagang patayin ang boss na ito ng madali. Kapag ang boss ay nakatagpo ng ganitong uri ng gamot, magiging sobrang agresibo siya. Bata, hintayin mong matanggap ang regalo ko para sa iyo. Ngayon, kami ang natalo. Sa inyo na ang boss. Aalis na kami. Sandali lang. Pinayagan ko ba kayong umalis? General na slime. Nakaaway ang grupo ng mga adventurer. Hindi ka makakaligtas dito. Kahit na basura ang mga tao, pero maganda ang mga nalaglag na kagamitan. Isang suntok lang ang kailangan. Boss, wala tayong nakita. Walang nakakita. Tara na, tara na. Nakaalis na sila, sakto lang. Para hindi na ako kailangan pang maglinis. Nasa estado ng galit. Yung tatlong walang kwentang tao ay gumamit ng pampalakas na gamot sa lihim. Mas mabuting umalis na tayo. Mahirap talunin ang boss kapag nasa estado ng pag-aalboroto. Hindi na kailangan. Kaya ko to. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Bakit ka pa nagpapanggap na malakas? Akala mo ba isa lang na boss ang haharapin natin? Hindi ka pa ba aalis? Tumalon para sa critical na hit. Matagumpay na napatay ang boss na halimaw. Ang makapangyarihang Goblin Summoner. 8,000 karanasan ang nakuha. Ang critical jump attack ng Slime General. Kayang magdulot ng 40 beses na lakas ng pinsala sa kalaban. Ang katawan ng Goblin Summoner na ito ay may 1,000 puntos lang. Sa harap ng ganap na pagkakaiba ng lakas, hindi ito karapat-dapat pag-usapan. Kaya, ganito lang. Natalo ang level 12 na boss. Ganoon ba talaga katindi ang takot? Ano bang uri ng nilalang ito? Sobrang lakas naman. Hindi ba? Mataas na ang iyong antas. Ngunit nandito ka lang na nagkukunwaring mahina. Hindi, talagang sobrang curious ako. Kailangan kong makita ito. Nagpalit ng trabaho si Lin mo. Nakatagong propesyon boss summoner. Antas 10. Ikaw. Grabe, level 11 ka lang pala. At isa ka pang tagong propesyon. Bakit hindi ko makita ang impormasyon ng summon mo? Buti na lang may sistema ako. Kung wala, parang naghubad na ako sa harap niya. Ito ba yung high-level na propession scanner? Ginagamit ito ng City Guard, di ba? Bakit meron ka nito? Huwag mo akong maliitin. Hindi ako basta-basta. Para sa katarungan, ipakikita ko rin sa iyo ang aking impormasyon. Nagtatransisyon na si Bai Bingbing. Legendary na propesyon. Sundalo ng anino. Antas 18. Kaya pala ang taas ng dodge mo. Assassin ka nga talaga. Mukhang mabait ka naman. At malaki pa ang potensyal mo. Ano sa tingin mo? Interesado ka bang sumali sa Kyoto Academy? Hindi na kailangan pag-isipan. Talagang balak ko nang pumunta sa Kyoto Academy. Pagdating mo sa Kyoto Academy, sabihin mong ako ang kaibigan ni Bingbing.
Ganyan, walang mang-aapi sa'yo. Sana nga, salamat sa'yo. Tama nga. Halos nakalimutan ko ang mga pamana ng tatlong basura na ito. Mukhang. Madalas silang pumunta sa'yo nung kopya mula 15 hanggang 18. Nagpa-farm ng monsters para sa gamit. Itong tatlong tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman isisiwalat ang anumang nangyari dito ngayon. Pero, iminumungkahi ko na itago mo muna ang bangkay. Para lang sigurado. Tama ka. Maghanap ng pagkakataon para maayos sila. Sino? Tagapagpatawag. Mukhang mas malakas kaysa sa karaniwang tagapagpatawag. Pero hanggang doon na lang. Sino kayo? Huwag mag-alala. Kapalit sila. Ipapakilala kita. Ito si Kilong. Level 18 na bihirang propesyon, Holy Light Sword. Ito naman si Zubing. Level 9 na legendary na propesyon. Thunder Mage. Mga kaklase ko sila. Pareho silang nakasuot ng silver grade na kagamitan na sobrang hirap buuin. Mukhang hindi siya basta-basta. Ito si Lin Mo. Kaibigan kong kakakilala lang. Isang level hidden profession boss summoner. Bing Bing. Hindi lahat ay may karapatang maging kaibigan mo. Hindi ito basta-basta. Talagang magaling siya. Kakatapos lang nating talunin ang wild boss. Sayang, hindi ito nagbigay ng mga item na kailangan natin para sa misyon. Wala nang oras. Kailangan nating tapusin ang misyon sa akademya agad. Napakababa ng tsansa na mag-respawn ang wild boss. Nakipag-usap na ako kay Kilonglong. Nagpa siya kaming makipagpalitan ng mga item. Kanino tayo makikipagpalitan? Mabangis na grupo ng adventure. Maihawak silang isang boss na luha ng kaluluwa. Sakto. Naglabas sila ng quest para sa grupo. Kailangan nila ang puso ng yelo na nahuhulog sa Frostland. Ang kondisyon para makuha ang puso ng yelo ay kailangan mauna sa pagpatay ng boss. Pero matagal na nating nilinis ang Frostland. Yung nakilala mong maliit na kapatid. Siguradong hindi pa nakapunta sa yelo ng hamog, di ba? Basta siya ang pumatay sa boss sa huli. Maaaring makakuha siya ng puso ng yelo. Ang bagay na ito ay talagang mabenta. Ayos lang. Basta makapagpalit ng ginto. Walang pakialam kung kanino ibebenta. Lin Mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Gusto mo ng Frost? 10,000 gintong barya lang. Totoo ba ito? Libre ka nang pinapataas ang level tapos kailangan ka pang bayaran. Kung wala kami, kaya mo bang patayin ang boss? Kung ganoon, maghanap na lang kayo ng iba. Sandali. Lin Mo. Bing Bing. Tulad niya, isang walang silbi na mataas ang pangarap. Bakit ka pa nakikipag-ayos sa kanya? Tama. Basta't pumunta tayo sa pintuan ng dungsyon ng malamig na hamog at magbantay. Kahit sino, basta makakuha tayo ng baguhan. Wala nang oras para maghintay. Siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Naging mandirigma na pumatay ng Minotaur. Nagdagdag ng 1,200 karanasan. Binabati ang may-ari sa pag-level up. Kasalukuyang antas 12. Kumain ka pa. Malapit nang mag-refresh ang bagong dungsyon. Binabati kita, host. Natawag mo ang legendary Golden Minotaur Lord. Matagumpay mong na-develop ang God-level skill na Thorn Armor. Armor na may tinik. Kung gagamitin ko ang skill sharing screen, magkakaroon din ako ng epekto ng Thorn Armor, di ba? Hindi ba't mapapatay natin ang halimaw nang hindi man lang gumagalaw? Panahon na para tawagin ang pangatlo. Pinapagana ang God-level boss summoning spell. Ang God-level goblin summoner ay naging alaga mo na. Isang goblin na may 100% ng orihinal na katangian. Kung makasumon ka ng 50 goblin warrior na kapareho ng orihinal ang lakas. Hindi ba't para kang may sariling hukbo ng mga boss? Tanggapin. Sino? Talagang nahirapan akong hanapin ka. Nakatitig ka ba sa kanila? Hindi sila sumunod. Ako ang nagdesisyon na hanapin ka. Sobra talaga ang ginawa nila. Humihingi ako ng tawad sa iyo sa kanilang ngalan. Magbibigay ako ng 10,000 ginto para sa puso ng yelo. Sana pumayag ka. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Ayaw mo talagang makipag-usap sa akin.
Wala akong galit sa'yo. So pumayag ka na. Hindi ko naman sinabi yon. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sa madaling salita, kailangan mo akong bigyan ng sagot bukas. Kung hindi matatapos ang misyon na ito, hindi ka makakasali sa kompetisyon sa akademya. At hindi makakakuha ng puntos sa kompetisyon. Puntos sa kompetisyon. Mahalaga ba ito? Siyempre, mahalaga ito. Yung mga may mataas na ranggo sa puntos sa kompetisyon ay may karapatan na pumasok sa mundong ilusyon. Tanging sa pagpasok doon ka lamang mabilis na makakapag-level up. May iwan ng malayo ang mga nasa likod. Mukhang malaki ang presyo ng kompetisyon sa Kyoto Academy. Ngunit hindi ito malaking problema. Nasa kamay ko ang sistema. Anumang pressure kaya kong tiisin. Kapag talagang pumasok ka na sa Kyoto Academy, maiintindihan mo ang sinabi ko kanina. Matutulog na ako. Bahala ka na. Bakit hindi ka pa nagigising? Lumamig na ang jerky. Gising ka na rin sa wakas. Halika, tikman mo ang gawa ko. Ito ang unang beses na nagluto ako. Sigurado ka bang pwede itong kainin? Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Tulad mo na hindi marunong sa masarap na pagkain. Karapat-dapat lang sa tinapay na tuyot. Mayroon akong tinapay na nahulog mula sa mga halimaw. Ibigay ko sa'yo isa. Salamat. Tara na. Umalis na tayo. Gusto mong pumunta sa Frostland Dongsyon. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Naka-level 12 ka na. Kaming dalawa lang hindi kakayanin. Maghanap na lang tayo ng grupo. Hindi na kailangan. Pero kailangan nating makapasok sa Ebice Dongsyon para makuha ang Frost Heart. Bing bing. Sigurado ka bang gusto mong makisama sa batang ito sa kalokohan? Lin mo, magsimula na tayong mag-team. Kung hindi, masyadong delikado kung tayong dalawa lang. Kung natatakot ka, kaya ko namang mag-isa. Kung makuha ng batang ito ang puso ng yelo, luhod ako at tatawagin siyang ama. Hindi ba? Pumili siya ng nightmare na antas. Lin mo, huwag kang magkasala. Lahat, umalis kayo. Matagal na akong nakadapa. Sa wakas, nakahanap ng isang baguhang 12 antas na hindi pa nakapasok sa dungsyo ng Frostland. Sino ba ang taong ito? Ang yabang naman niya. Sibugang ng adventure team ng Xayongbing. Narinig ko, kailangan niya ng Heart of Frost para sa kanyang misyon. Ice. Sabi ko na noon pa, hindi mapagkakatiwalaan ang batang iyon. Ngayon ay mauuna na ang mga tao ng Xayongbing. Kung hindi dahil sa patuloy ninyong pagpilit sa kanya, paano siya makakapag-isa sa pag-clear ng dungsyon? Kung hindi, bakit hindi tayo makipagtulungan sa mga tao ng Xayongbing Adventure Group? Magandang ideya. Maganda ang kakayahan ng tatlo sa atin. Siguradong papayag silang makipag-team. Pumunta kayo, ako'y nandito. Maghihintay ako kay Lin mo. Kakayahan, pag-ielo at pagbagal binabawasan ang bilis ng atake ng kalaban ng kalahati. Talagang karapat-dapat sa antas ng bangungot na halimaw. Hindi lang mataas ang atake at bilis. Mayroon din itong kakayahang magpabagal. Ngunit kung ikukumpara sa aking mga tinawag, malayo pa ang agwat. Diyos level na pagsumon. Minotaur na pinuno. Pasuin mo sila. Goblin Summoner. Sa'yo na ang finishing blow. Matagumpay na napatay ang Frost White Epe. Dagdag na 8,000 karanasan. Ang karanasang ito, mga 7 o 8 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang mga halimaw. Sobrang saya nito. Medyo interesante. Kakaibang mga uri ng halimaw ang nagtutulungan sa pag-atake. Dumating ng tama. Goblin Summoner. Durugin mo sila ng husto.
Talunin ang snowman monster. Karanasan dagdag 8,000. Natalo ang yeti. Karanasan dagdag 8,000. Natalo ang unggoy. Karanasan dagdag 8,000. Binabati ang host, nag-level up. Ang antas ay tumaas sa 10. Kaya nilang ulit-ulitin ang dungsyon. Hinding-hindi ako makikipaglaban sa labas. Ang bilis naman ng pag-level up na ito. Dagdagan. Binabati kita, host. Ang antas ng pagbibigay ng pagkain ay umakyat sa antas 5. Kasalukuyang ibinibigay na nilalang. Ang nilalang ay makakakuha ng 30 beses na pagtaas sa lahat ng katangian. 30 beses. Talagang kahanga-hanga ang sistemang ito. Namalas ko na ang lahat ng mga halimaw dito. Dapat na akong pumunta sa Snow Ridge na bumabagsak. Masyadong makitid ang daan dito. At maraming halimaw ang nagtipon-tipon. Isang malaking pagsubok ito para sa mga manlalaro. Ngunit upang makapasa sa misyon, ito ay isang kinakailangang daan. Mataas ang liksi ng Wind Demon Epe. Dagdag pa ang mabigat na hampas na critical. Talagang mahirap itong kalabanin. Ang dami nito, mga skill na pang God level na pwedeng ibahagi. Baluti ng mga tinik. Goblin Summoner. Ikaw ang bahala sa pangunguna ng mga goblin sa harapan. Ibigay mo sa akin. General ng Slime. Mabilis, tumulong ka. Pinuno ng baka. Gamitin ang pagsugod ng kalabaw. Ang mga halimaw na ito ay alam din ang prinsipyo ng sugurin ang hari bago ang mga magnanakaw. Talunin ang halimaw ng hangin. Karunungan panandang pandagdag 3,002. Sama-samang nagtataguyod sa hirap at ginhawa, may baluti ng tinik. Hindi ako basta-basta na pinipiga. Matagumpay na napatay ang demonyong unggoy ng hangin. Karagdagang 3,000 karanasan. Sobrang laki ng agwat. Kailangan ng bagong taktika. General ng Slime. Agad gamitin ang antas Diyos na paghahati. Lahat ng batang slime. Gamitin ang jump critical attack, lahat. Matagumpay na napatay ang Wind Demon Ape. Dagdag na 3,200 karanasan. Sa wakas natapos na. Ang dami ng batang slime na nabuo sa isang iglap. Mukhang hindi na rin kaya ng katawan ni General Slime. Mas mabuti pang bumalik muna sa summoning space para magpahinga. Hindi ko alam. Baka may nakatagong kopya ng boss dyan. Malapit na tayong makarating. Linisin ang grupong ito ng mga gwardiya. Matagumpay na napatay ang Frost White Epe. Karanasan panandang pandagdag 5,000. Goblin Summoner. Pumutok ng pinto. Hindi ito boss. Hindi ko alam kung ang mga halimaw sa Elite Dungeon ay mahuhulog ng boss crystal. Gusto mo bang magpakatatag sa bilang? Talagang napaka-naive mo. Mga karaniwang halimaw. Paano sila makakapantay sa mga naging Diyos? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na ama. Laban. Walang halaga ang tagapag-imbita kapag wala ng mga inanyayahan. Sumuko ka na agad. Matagumpay na napatay ang goblin at tagapag-imbita ng yelo. Dagdag na 2,000 karanasan. Kahit na isa siyang spellcaster, nais pa ring makipaglaban ng malapitan. Talagang hindi siya nakakuha ng anuman sa kanyang pagsisikap. Sadyang pinatay niya ang sarili niya. Anong kakaibang bagay ito? Siguradong makakabenta ito ng marami. Mabuti na lang at hindi na sayang ang pagpunta ko. Grabe. Anong nangyayari dito?
General Slime. Anong klaseng lugar ito? May mga halimaw pa. Tingnan mo ang sitwasyong ito. Mukhang boss level na ito. Kailangan ng mga nagpalit ng trabaho na pumasok sa saklaw ng kasanayan ng Ice Mage para ma-activate ang Lord Boss. Laging may yelo sa loob ng 5 segundo. Bawat segundo ay nawawala ng 10% ng buhay. Medyo mahirap ang mekanismo ng boss na ito. Ang mga yelo na iskultura na ito ay hindi lamang dekorasyon, kundi mga alaga ng yelo na mang-usap. Kapag siya ay na-activate, tiyak na magigising din ang mga maliliit na ito. Ano ang dapat gawin? Meron na. Kailangan lang na ang mga goblin na mandirigma ang humarang sa pinsala. At samantalahin ang pagkakataon habang may cooldown ang kakayahan ng yelo na mang-usap. Kung utusan ang ibang mga nilalang na sumalakay sa kanya, maaaring makamit ang walang sugat na pagpatay sa leader na boss. Kaliwa ako, kanan ka. Maghiwalay tayo. Ikaw. Naabala mo ang aking reyna sa kanyang pahinga. Mamatay ka. Pumunta ka. Ang lakas at tibay ng halimaw na ito ay sobrang taas na parang hindi na makatotohanan. Pagyelo ng yelo. Magaling. Tinanggap ng mandirigmang goblin ang lahat ng pinsala para sa akin. Mukhang gumana ang passive skill na sama-samang hirap at ginhawa. Tikman mo ang galit ng reyna. Tao, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ipakita mo ang lahat ng kaya mong gawin. Gusto kong makita kung ano pang mga paraan ang mayroon ka. Ibigay mo ang iyong buhay. Ibigay mo ang iyong buhay. Pinuno ng mga baka. Gamitin mo na ang pagsugod ng mga kalabaw. Samantalahin mo ang pagkakataon. General ng slime. Gamitin ang jump critical. Hawakan mo siya. Talunin ang nightmare level na boss na Ice Mage. Puso ng yelo, dagdag na 100,000 karanasan. Puso ng yelo, nakakuha ng espesyal na item. Boss Crystal ng Ice Mage. Puso ng yelo. Talagang karapat-dapat sa tawag na nightmare level ang dungsyon na ito. Ang dami talagang nahuhulog na gamit. Binabati kita, host, sa pag-level up. Ang kasalukuyang level mo ay 14. May kristal na ako. Pwede na ulit akong magsumo ng bagong boss. Maligayang pagdating. Ang aking ika-4 na kasama. Gamitin. Antas Diyos na pagsasama ng boss. Pagsamahin ang boss. Manggagaway ng yelo. Otomatikong naging antas Diyos na. Pagkatapos maging antas Diyos, kayang kontrolin ang saklaw. Kaya nitong maging immune sa pinsala. Talagang karapat-dapat siya bilang reyna. Ang galing! Salamat sa inyong pagsusumikap sa pakikipaglaban ng ganito katagal. Oras na naman para sa pagkain. Halika, halika, halika. Walang anuman. Sobra-sobra ito. Nakataas na ang antas ng Goblin Summoner sa pagbibigay. Ayos lang. Mas malakas ang Goblin Warrior na tinawag ngayon. Pakitandaan. Tapos na ang progreso ng pagbuo ng skill ng Slime General. Nakuha ang bagong skill. Pagbuhos ng bituin. Maaaring pilitin ang mga kaaway sa loob ng 50 metro na lumapit sa iyo. Skill ng dibisyon at pagbuhos ng bituin. Dagdag pa ang jump critical hit. Itong set ng makinis na combo. Kahit sino, tiyak na luluhod. 5 napakagandang summoning space, isang kulang na lang para puno. Hindi ko alam kung kailan pa ito madadagdagan. Sige na, maglabas na tayo ng libro.
Ito na ang batang ito. Katatapos lang pumasok at nagsolo ng dungjon. Nakakabahala. Nakita kong pumasok siya ng matagal na. Pero tila walang nangyari sa kanya. Ayos ka lang ba? Siyempre. Buti na lang at umatras ka. Isang tao lang sa nightmare level. Sobrang delikado kahit isipin mo pa lang. Nasaan na ang dalawa mong kasama? Huwag mo nang banggitin. Sumama na sila sa adventure team ng Xayongbing. Pero 8 lang sila. Paano nila lalabanan ang nightmare difficulty? Mukhang ang pagkakataong ito sa Illusory Realm ay hindi talaga para sa akin. Congratulations kay Lin Mo. Na-refresh ang record ng pag-clear sa nightmare difficulty ng Frosty Land Dungeon. Hindi naman. Talagang nag-isa siya sa pag-clear. Ikaw. Ito ang gusto mong Frost Heart. 100,000 ginto. Walang bawas. Huwag kang mag-alala. Ako si Bai Bingbing, may sinasabi akong totoo. Hindi ako mangungutang. Maling realidad. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta sa maling realidad. Talagang maraming salamat sa iyo. Ano ito? Ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Ito ay para lamang ipahayag ang pasasalamat. Huwag kang magkamali ng akala. Ako. Naiintindihan ko na. Eto. Hindi nga makatawid sa unang bahagi ng pagsubok. May mukha pang magpakilala bilang pinakamalakas na grupo ng mga adventurer sa Bijang. Talagang sayang ng oras. Hindi ba't maraming tao ang hindi nakapasa? Silin mo lang ang nag-iisa at nagawa ito. Itong mga taong kasama sa adventure team. Hindi naman sila ganoon kahusay. Sino silin mo? Yun nga. Yung nasa kabila. Siya pala iyon. Hindi ko akalain na nagtagumpay talaga siya. Ayoko talagang lumuhod sa harap ng lahat at tawagin siyang tatay. 36 na estratehiya. Ang pinakamagandang gawin ay tumakas. Sandali lang. Kayong dalawa, saan kayo pupunta? Hindi ba kayo may nakalimutan? Tingnan mo, may boss doon. Nasaan? Kayo talagang dalawa, puro salita lang, walang gawa. Huwag nang sumigaw. Saka na, ayaw ko rin ng ganitong anak na walang silbi. Ibigay mo sa akin ang account mo. Babayaran kita. Okay. Ito para sa iyo. Ito ay isang alahas na pilak na antas 12. Ang mga hikaw na ito, tiyak na pinili niya ng mabuti, at nagpa siya siyang ibigay sa akin. Napakamaingat niya. Ayos lang. Ang 2 hikaw na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 ginto. Sobrang mahal nito. Hindi ko matanggap. Hawakan mo na. Wala namang silbi ito sa akin. Huwag kalimutan. Kapag nakapasa ako sa Kyoto Academy, naghihintay pa ako na ikaw ang magprotekta sa akin. Kaya mo nang mag-isa ang Nightmare Dungeon. Sa oras na iyon, sino ang magproprotekta sa sino? Hindi pa sigurado. Salamat sa iyo, Lin Mo. Kailangan kong bumalik sa paaralan para ipasa ang takdang aralin. Sabi na magkikita tayo sa Kyoto na paaralan. Huwag kang bibitiw sa salita ha. Mag-relax ka lang. May utang akong loob sa kanya. Paano ko ito mababayaran? May natitirang 10 oras na bago magbukas ulit ang instance. Tamang-tama, magagamit ko ang oras na ito para mag-review. Pagbutihin ang taktika. Naaalala mo ba ako? Naaalala. Nagkita tayo sa auction house isang beses. Magaling ang memorya ng batang ito. Batang ito. Narinig ko na nagsolo ka sa Nightmare Dungeon. Dapat marami kang nakuha na Frost Art, hindi ba? Gusto mo bang magpalit ng mas maraming pera? Hindi ba't nakuha mo na ang isang iyon mula sa dalaga kanina? Nakuha mo na, di ba? Dahil kaibigan ka nila Uliang. Hindi na kita itatago. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon ay nasa yugto ng pag-unlad ang Adventurer Group. Kaya kailangan nilang mangolekta ng mga bihirang materyales para sa konstruksyon. Kaya't ang Frost Heart ay isang magandang bagay. Siyempre, mas marami, mas mabuti. Nagsisinungaling siya. Talagang hindi lang ako may isang pusong yelo. Pero gusto kong itago ito para sa sarili ko. Wala namang silbi sa'yo ang ganitong bagay. Mas mabuting ibenta mo na lang sa akin. Ganito na lang.
Mag-aalok ako ng 20,000 ginto bawat isa. Hindi pa rin pwede. Pasensya na. Hindi binebenta. Sutil na bata. Hindi talaga matinag. Hintayin mo lang ako. Tara na. Sa wakas, umalis na rin ang maingay na langaw na iyon. Gusto mong mabilis na umakyat sa 15 antas. Pumunta sa pag-activate ng mga instance sa ulap. Kailangan mong pumili ng mas mataas ang halaga sa mga maliit na halimaw. Muling baguhin at upgrade ang estratehiya. Tiyak na tataas ang bilis ng pag-clear sa susunod na pagkakataon. Sobrang baba ng drop rate ng mga wild monster na ito. Hindi talaga makakuha ng mga mahahalagang materyales. Narinig ko na. Ang pinuno ng Yongbing Adventure Team na si Xayong Mumu. Kasalukuyan siyang nagpalit ng trabaho ngayong taon. At nag-aabang na makapasok sa ranggo ng probinsya. Samantalang ang Yongbing Team ay nag-ipon ng mga mahahalagang materyales para gumawa ng kagamitan. Alaynan, narinig ko rin iyon. Ang puso ng yelo ay talagang napakahalaga. Sayang, hindi na ito ang unang beses na naglalaro tayo sa yelo ng Frost. Hindi nakapagtataka na napakataas ng presyo. Akala ko gusto nilang umakyat sa listahan. Tingnan mo, yung batang kapatid. Kasalukuyan siyang bago. Baka. Subukan mo. Dalhin mo siya dito. Magsimula ng A-base Dongsyon. Tatanungin ko siya. Per. Mukhang baguhan ka. Baka gusto mong makipag-team sa amin. Tutulungan kitang makapasok sa ranking ng probinsya. Hindi kailangan. Mas gusto kong mag-isa. Ano? Solo lang sa Dongsyon. Tama ba ang narinig ko? Kung talagang mag-isa kang pupunta sa Dongsyon na yan. Kapag namatay ka doon, walang mag-aasikaso sa bangkay mo. Kapatid, hindi ka pa nakapasok sa Dongsyon, di ba? Kahit nasa karaniwang Dongsyon, kailangan ng higit sa 3 tao. Walang problema. Wala akong pakialam. Sige na, sige na. Ang patuloy na makipag-usap sa kahoy na ito ay sayang lang sa oras. Mabait, magsimula ka ng umalis. Walang silbi ang makipag-usap pa sa matigas na ulo na ito. Hindi pwede. Hindi ko kayang hayaan kang mamatay. Isipin mo na lang na humihingi ako sa iyo. Makitim ka sa amin. Sige na. Kung hindi ka sasang-ayon, patuloy siyang mangangulit. Sige na, sige na. Sasang-ayon ako sa iyo. Ayos lang yan. Ano nang tawag dito? Anong level na? Pagkatapos ng malaking pagsusulit, interesado ka bang maging profesional na kumikita? Tumahimik na kayo. Huwag nang magtanong. Baka matakot na naman ang maliit na kapatid. Ang mga nandito ay nasa 12 antas pataas. Maghintay ka bukas ng umaga. Sumama ka sa aming grupo papasok sa Dongsyon. Nagdagdag ang Yongbing Adventure Team ng halaga ng misyon kagabi. Ngayon, ang puso ng yelo. Maaaring umabot ng 200,000. Yung mga team na kumikita mula sa Cloud Copy. Saan-saan sila nag-aagawan sa mga bagong level 12. Kaya kailangan nating magmadali pumasok sa Dongsyon. Maging maingat. Huwag kang mahuli nila. Boss, nakakita ako ng isang bagong player. Huwag kayong lumapit. Hindi kayo katulad ng iba na nang aagaw. Ako na ang nang aagaw. Anong magagawa ninyo sa akin? Hindi maganda. Iyong tao na walang paki sa pagpatay. Tawag sa kanya ay murderer na matindi. Kung hindi, ibigay na lang natin. Ang siguradong panalo na wala pa. Hindi talaga ako makapaniwala. Yung bagong bata, sumama ka muna sa akin. Per, hindi naman namin ayaw isama ka. Kaso, umalis na kayo, para hindi kayo mapagbuntungan ng galit ng mga ito. At ikaw, walang makakapilit sa akin na gumawa ng bagay na ayaw ko. Ito, bastos na bata, huwag kang magpakita ng mukha kung wala kang hiya. Hinahanap mo ang kamatayan. Sino ang may lakas ng loob na sumuway sa akin, maliit na demonyo? Magdusa ka na. Iyan ay isang malakas na panghampas ng kabalyero. Kaya pala ang butcher ay patuloy na nangingibabaw. Akala ko ay isang bihirang propesyon. Tapos na, tapos na. Magkakaroon na ng dugo sa lugar na ito. Ano? Anong nangyayari? Itong napakalaking slime, na kayang patumbahin ang bihirang propesyon.
Karapat-dapat lang. Ganito siya. Nakalmado na umalis. Yung tao pala ay may ganitong kalakas na sumon. Tingnan mo. Pumunta siya sa isang solo na nightmare dungeon. Hindi ko akalain na siya pala ay isang nakatagong malaking tao. Nais ko pang dalhin siya para mag-rank. Kaya pala ako ang tanga. Sobrang split. Pagtipo ng mga bituin. Jump crit. Ayos lang. Sa pagkakaroon ng set na ito ng combo, malinaw na tumaas ang bilis ng pagpatay sa mga halimaw. Sige na. Mabilis ang labanan. Narito na. Sa wakas, nandito na ulit sa pamilyar na palasyo. Manggagaway ng yelo, makipagkita ka sa iyong kambal na kapatid. Ang ginto ang pinakaayaw kong kulay. Pek. Subukan mo ang galit ng reyna. Yelo ang nagyelo. Ano? Matagumpay na napatay ang magunang yelo. Karanasan dagdag 5,000. Nabasag ang record ng dungeon. Karanasan positibo 1,000,000. Binabati ang host sa matagumpay na pag-upgrade. Ang kasalukuyang antas ay 15 antas. Nakakuha ng bihirang titulo. Dahil dito, may refresh talisman na. Sa hinaharap, hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa cooldown ng dungeon. Ang pagkakataong ito ay talagang 3 masayang balita na sabay-sabay. Bago pumunta sa Cloud Dungeon, linisin muna natin ang mga gamit sa storage space. Halos hindi na kasya. Sa wakas, level 12 na ako. Mimi, dapat dalhin mo ako sa tagumpay ha. Huwag kang mag-alala. Mimi, tingnan mo. Hindi ba't silin mo yan? Parang kakalabas lang niya mula sa Frost Dungeon. Kaya ba, nakapag-clear na siya? Ano? Silin mo. Maghintay ka lang. Sisikapin kong umabot sa 15 antas sa lalong madaling panahon. At mahahabol kita. Maligayang pagdating, Slime, ang aking nakababatang kapatid sa auction house. Kapatid, ikaw ba ang malaking estudyante? May kailangan ka ba? Marami akong magagandang bagay dito. Maaari kong ibenta sa iyo ng mas mura. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sikat ako sa dungeon ng Frostland. Bilang sila umo, ang gold farmer. Mahilig akong kumain ng isda. Ikaw, ano ang paborito mong kainin? Huwag ka nang mag-abala. Hindi ako bibili. Huwag kang umalis. Tingnan mo ang bulaklak ng nyebe. Ito ay napakamahalagang materyal. Dahil may ugnayan tayong dalawa, ibebenta ko ito sa iyo ng mura. Napakamahalaga. Ito ba ang tinutukoy mo? Ikaw. Kahit na ang mga bagay na ito ay medyo mahalaga. Pero para edi, wala namang halaga. Mas mabuting ibenta na lang. Bakit ganito kalaki ang agwat ng tao sa isa't isa? Naubos na ang mga produkto. Naideposito na sa iyong account ang 130,000 gintong barya. Kumita ng ganitong karaming gintong barya. Kaunting pag-aaksaya lang. Bumili ng ilang aklat ng kasanayan. Kakayahan bang mag-flash? Kung mayroon nito, malaki ang matitipid sa oras ng pagtakbo sa mapa. Binili na. Mahal na General Slime, siya ang aking nakababatang kapatid. Nakabili ka na ng 2 pangunahing aklat ng kakayahan sa auction house. Upang makabili muli ng pangunahing aklat ng kakayahan at iba pang bihirang bagay. Kailangan mong itaas ang antas ng iyong pribilehiyo. May mga antas pala sa pagbili sa auction house. Lin mo, nakapagbenta ka na naman. 2 araw lang tayong hindi nagkita. Nakakabawi ka na sa mga dungeon sa Frostland. Mahal na Mago, bakit ikaw na naman? Alam mo ba kung paano mag-level up ng permission? Batang maliit, narinig mo na ba ang tungkol sa puntos ng tagumpay? Hindi pa. Ang dami ng puntos ng tagumpay ay depende sa kung gaano kalaki ang naitulong mo sa lahi ng tao.
Ang pinakamadaling paraan para makakuha ng puntos ay pumunta sa harapan at pumatay ng mga halimaw. Paano naman ang pagpatay ng mga halimaw sa mga dungsyon? Hindi ba kasama ang lahat ng iyon? Hindi. Yung mga nasa loob ng quarantine zone na daang milya mula sa labas ng syudad. Doon talaga nagtitipon ang mga halimaw. Quarantine zone. Tama. Ang nakakatakot na lumang tore ng impyerno na kinatatakutan ng lahat. At ang nakakakilabot na sementeryo kung saan gabi-gabi ay may naririnig na mga alulong. Bawat lugar ay puno ng panganib. Sayang, bago ka makapagtapos ng kolehiyo, hindi ka pa pwedeng pumunta sa harapan ng digmaan ng mag-isa. Sige na nga, pero lahat ng bagay ay may exception. Malalaman mo rin agad. May kailangan pa akong gawin. Babalik muna ako sa templo ng pagbabago ng trabaho. Hanggang sa muli. Bukod tangi. Ang galing mo talagang magpahula. Mimi, buti na lang nandito ka. Kung wala ka, baka hindi na kami nakalabas doon. Sisiw ko ito. Kailangan kong ipakita ang aking lakas sa Ebay's Dungsyon. Kasalanan ko. Nakapagod ko ang lahat. Walang kasalanan ka. Kulang lang ang kagamitan namin. Masyado kaming mahina. Sana makakuha kami ng magandang kagamitan. Kagamitan. Tama. Pinaabot ko kay Dad na pumunta sa auction house. Tulungan akong pumili ng ilang angkop na kagamitan. Naibigay mo na sa akin ang mga refresh token para sa mga beginner dungeons. Hayaan mo na akong bumili ng bagong kagamitan. Ang mga disenteng kagamitan ay hindi mura. Hindi naman tayo dapat magpakitang gilas kay Dad. Mimi. Uy, itong asul na belo ng Ice Mage na Blue Enchantress. Bagay na bagay sa'yo. Pero 52,000 ginto ang kailangan. Hindi ba masyadong mahal? Mahal nga. Pero sulit naman. Kaya pala nitong umiwas sa mga skill attack. Ang galing. Lakas positibo 200. Hindi rin basta-basta ang bagay na to. Katulad din ng manipis na telang iyon. Pareho silang ipinakonsigna ng taong tinatawag na General Slime na sinasabi niyang alalay niya. Itong pangalan na to. Hindi kaya silin mo ito. Impossible. Ang dami niyang magagandang bagay na ipinakonsigna ng sabay-sabay. Siguradong isang profesional na kumikita. Anong balak mo sa pulseras na ito? Kayo nilin mo, isang-isa lang ba? Mas patas iyon. Siksiyaw mo. Buksan mo ang pinto. May ibibigay ako sa iyo. Siksiyaw mo. Bumalik ako mula sa auction house. Nagdala ako ng regalo para sa iyo. Auction house. Pumunta rin ako doon kanina. Nag-consign din ako ng ilang bagay na hindi ko na kailangan. Ito ba ay para sa iyo? Tama. Ito ang peres ng bracelet na in-consign ko. Ganoon ba? Kaya sigurado akong nakapasa ka na sa yelo ng frost. Congratulations. Ito para sa iyo. Isipin mo na. Ito ay regalo mula sa tiyuhin. Salamat, tiyuhin. Sige, magpatuloy ka na. Hindi na kita istorbohin. Mas mabuting huwag mo munang sabihin kay Mimi. Baka masaktan ang kanyang dangal. Bukas ay kailangan ng mag-grade sa Yunzong Dungsyon. Magsimula ka munang matutunan ang Magic Flash. Nakatuklas ng basura na kasanayan. Automatikong naging super level. Natapos na ang super level upgrade. Paglipat ng espasyo at oras. Hindi kailangan ng orasyon. Maaaring agad lumipat sa kahit anong direksyon sa loob ng 1 kilometro. 1 minutong cooldown. Pupunta ako ng 1 kilometro. Talagang bagay itong gamitin para maglakbay sa mapa. Malapit na. Lumayo ka. Huwag kang humarang sa daan. Tingnan mo ang suot nila. Galing sila sa bansang mandirigma ng pakikipagsapalaran. Pinapatawag tayo ng batang kapitan para sa emergency na pagtitipon. Bilisan ninyo ang galaw ninyo. Mas mabuting huwag masyadong makisalamuha sa mga ganitong peste. Ano bang ginagawa ninyo, isa-isa? Hanggang ngayon, isang frost heart lang ang nakuha ninyo para sa akin. Gusto mo bang ipaalam ko ito sa tatay ko? Batang komandante, nagkamali kami. Wala kaming frost heart. Paano ko maa-upgrade ang gamit ko? Paano ako magle-level up sa pagpatay ng mga halimaw? Batang komandante, narinig ko kay Wugang. May isang tao na tinatawag na Lin mo na maraming frost heart. Pero ayaw niyang ibenta ito. Sino siya? Parang bagong salta siya. Walang kwenta. Isa lang siyang bagong salta.
Basta patayin na lang siya at kunin ito. Gusto mo akong patayin? Huwag kang magalit kung ako ang mauunang kumilos. Sobrang dami ng tao dito. Kailangan ng pagkakataon. Tahimik na maalis ang taong ito. Mahal na pinuno. Nakuha na. Sa ganitong paraan, makakapasok na sa limitasyon ng antas. Pumasok sa mas mataas na antas ng dungsyon para sa mga halimaw. Kayo, pigilan ang lahat ng gustong pumasok sa dungsyon. Na manatili sa labas. Tingnan natin ngayon kung sino ang makakapag-level up ng mas mabilis kaysa sa akin. Bakit hindi kami papayagang pumasok sa dungsyon? Sobrang kapal ng mukha nito. Hindi naman kayo ang nagbukas ng kopyang ito. Bakit hindi kami makapasok? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Sobrang labis na talaga ng mga taong ito. Sandali. Sandali lang. Kapatid. Mukhang bago ka sa lugar. Ikaw ba ay bagong miyembro ng isang grupo ng mga kumikita? Hindi. Baka ikaw ay isang malaking exam taker. Ang bilis mo namang umangat. Mas mabuti pang huwag kang magpadalos-dalos. Sa presensya ng grupong ito ng mga bandido, walang sinuman ang makakapag-clear ng dungsyon na ito sa araw na ito. Bawat tao ay pumapasok sa iba't ibang kopya ng espasyo. Kailangan bang i-lock ang kopya? Ito ba ang unang beses mong nandito? Ang kopya sa ulap na ito ay bahagi ng malaking shared na kopya. Kaya't lahat ay nasa iisang espasyo. Ayon sa aking kaalaman, wala pang sinuman ang nakatapos ng buo sa kopya sa ulap. Bakit? Dahil bawat tao ay may 6 na oras para sa pagpatay ng mga halimaw. Kapag natapos na ang oras, aalisin na sila. Wala bang pagpipilian sa hirap ng dungsyon na ito? Wala talaga. Pero, ang mga halimaw sa dungsyon na ito ay nahahati batay sa lakas. Akala ko gusto ng batang iyon na gamitin ang bentahe ng tao para maglinis ng mapa. Kaya mas lalo akong gustong subukan ang dungsyon na ito. Kung naubos na niya lahat, hindi na ako kailangang mag-isip tungkol sa pag-level up. Bata, huwag kang padalos-dalos. Yung mga tao na yun, hindi basta-basta yan. Anong ginagawa nyo? Pumasok sa dungsyon. May mga tao talagang hindi natatakot mamatay. Pangalawa, itong batang ito ay sayo na. Maliit na bagay. Ngayon ay natamaan mo ang bakal. Mamatay ka na. Sopistikadong pagtawag. Hindi ko akalain na may talento ka rin. Lahat tumulong kayo. Nakapatay na kami ng higit sa isang tagapagpatawag. Tama. Diretsyong lampasan ang mga nilalang na tinawag. Diretsyo na lang sa kanya. Akin na ang mga nilalang na tinawag. Kayo na sa batang iyon. Anong? Paano nangyari to? Buwisit. Sama-sama tayong umakyat. Hindi mo alam ang iyong kakayahan. Yelo ang nagyelo. Hindi. Impossible. Makikipaglaban ako sa iyo. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Mayroon pang mga inanyayahan. Tigil. Ako ay tao ng Yongbing Adventure Team. Sa wakas, tahimik na. Director. Ayon sa resulta ng aming pagsubok, may mga bitak na sa cloud instance. Ang halimaw na nakaselyo sa loob ay malapit ng makatakas. Makatakas mula sa instance. Agad na magpadala ng tao para harangan ang kopya. Huwag nang payagan ang iba na makapasok. May nahanap bang dahilan kung bakit humina ang selyo ng kopya? Nasa proseso pa ng pagsusuri. Kailangan ng kaunting oras. Sa loob ng 1 oras, kailangan kong makuha ang resulta. Maligayang pagdating sa cloud instance. Sumakay sa parachuting tool. Maari kang tumalon sa isang random na lugar. Medyo kawili-wili ang mekanismo ng instance na ito. Hindi ko alam kung makikita ko ang mga tao mula sa Heroic Adventure Group. Mayroong bagay. Diyos na antas ng sumon. Nandoon.
Kasanayan, pag-iwas sa ulap napakalaking pag-iwas sa atake ng kalaban. Eliteng halimaw. At ang pag-iwas na ito ay medyo hindi ka panipaniwala, di ba? Sige, laban muna tayo. General ng slime. Hindi pa nga tumama. Pinuno ng baka. Ikaw na. Hindi sapat ang solong atake. Kaya't kailangan na lang umasa sa area skills. Gamitin ang yellow para i-freeze. May mali. Pati ang group attack skills ay hindi tumama. Ang halimaw na ito ay tiyak na pinalakas ng isang bagay. General ng slime. Gamitin ang bituin na bumagsak upang magtipon. Goblin na tagapag-anyaya. Ikaw na ang susunod. Kahit gaano kataas ang pag-iwas. Kapag nahawakan na, walang takas sa akin. Matagumpay na napatay ang buwan ng gabi na lobo. 3,000 karanasan. Ang dami ng effort na ginugol. Pero ang nakuha lang ay ilang basura. Bumalik. Dahil nahanap na ang inyong kahinaan. Huwag niyong sisihin ako kung hindi na ako magiging patas. Matagumpay na napatay ang buwan ng gabi ng lobo. Karanasan positibo 3,000. Karanasan positibo 3,000. Matagumpay na napatay si buwan ng gabi ng babae. Karanasan positibo 3,000. Isang hininga, pinatay ang mahigit 10 ulwol. Medyo pagod pa. Magpahinga muna tayo. Ayusin ang estado. Ang tunog na ito, hindi ito karaniwang ulwol. Iyon ay ano ang nangyayari sa kopyang ito? Napakataas ng katangian ng halimaw na ito. Mayroon pa itong parehong dominasyon at pag-iwas. Ang general na slime ay responsable sa mataas na lugar. Ang goblin summoner ay tumutulong. Ang ice mage ay pupunta sa gilid para makipag-coordinate. Ang Minotaur Lord ang tatanggap ng pinsala. Talagang medyo mahirap ito. Hindi maganda. Gusto mong samantalahin ang aking pagkahilo para umatake. Hindi ganun kadali. Sama-samang nagdusa at nagtamasa. Epekto ng armor ng tinik. Samantalahin ang pagkakataon. Matagumpay na napatay ang Grey Wolf King. Nakuha ang mga sumusunod na gantimpala. Balat ng Grey Wolf King. Ito ay isang magandang bagay para sa paggawa ng mga handmade na kagamitan. Hintayin kong makakuha ng mas maraming materyales. Sa oras na iyon, makakapag-aksaya ako ng kaunting pera. Makakagawa na ako ng kagamitan na akin. Nawala na ang mga halimaw sa lugar na ito. Matapos ang pagpapakain. Pupunta ako sa ibang lugar para magpatuloy sa pag-explore. Ang progreso ng pag-unlad ng skill ng Bull Lord ay kumpleto na. Nakuha ang kasanayang Diyos ng Baka. Ang bagong kasanayan ay maaaring pahinain ang mga kontroladong kasanayan. Sobrang tamang-tama ang dating nito. Makapangyarihang goblin at tagapag-anyaya. Puno na ang progreso ng pagbuo ng Diyos na kasanayan. Nakuha ang kasanayan. Mag-anyaya ng goblin na archery. Ang galing. Maaaring umatake mula sa malayo ang mga mamamana. Sakto itong pumupuno sa kakulangan ng mga mandirigma na puro malapitan lang ang laban. May nangyaring problema, Baiju. May tao sa cloud instance. Iligal na gumamit ng item na nag-aalis ng level restriction. 5 minuto na ang nakalipas mula nang ma-activate ang lock mechanism.
Naipit sa labas ang mga tao natin. Lintik. Marami pa ring tao sa loob na nag-level up. Ilagay mo ang monitoring ng cloud instance sa pangunahing screen. Opo. Sa loob ng 1.5 oras na bukas ang cloud instance, may 7 ng tao na wala ang signal. Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang pagkawala ng mga signal na iyon ay nangangahulugan na. Ibig sabihin, yung 7 tao na yun ay lahat na nasawi. Nalaman ba kung sino ang gumamit ng bawal na gamit? Ang batang leader ng Xayongbing Adventure Group, si Xayong Mumu. Sa ngayon, lumuwag ang selyo ng Cloud Dongshon. Nagdulot ito ng pagtagas ng pinagmula ng impyerno. Lalo pang lumakas ang mga halimaw. Kaya kailangan muna nating alisin lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ay reset ang kopya. Sa huli, dagdagan pa ang selyo doon. Gawin na natin ito. Agad na kontakin si Zhenfeng. Sabihin sa kanya na kailangan niyang humanap ng paraan para tanggalin ang pagharang sa kopya. Lipulin ang lahat ng mutated na halimaw sa loob. Bukod pa rito, patawagin mo si Xayong Taibing dito. Bigyan mo ako ng paliwanag. Tingnan mo kung anong magandang anak ang naituro niya. Lahat ng mga nagpalit ng trabaho sa kopya, pakitandaan. May problema sa kasalukuyang kopya sa ulap. Dahil dito, ang pasukan ng kopya ay sa pilitang isinara. Nagsusumikap kaming lutasin ito. Ang tunog na ito ay mula sa tiyuhin. Sa lahat ng kasalukuyang nasa loob pa ng Dongshon. Pumunta kayo sa ligtas na lugar ng Cloud Pavilion Corridor at hintayin ang pagsagip. Kung hindi makapasok ang iba, ibig sabihin, akin lahat ng mga halimaw sa Dongshon. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makakuha pa ng mas maraming karanasan. Ano iyon? Grabe, ang lakas ng amoy. Lobo. Sakto, pwede kong subukan ang bagong kakayahan na nakuha ko sa pagpapakain gamit ang mga halimaw na ito. Batang Kapitan. Tuloy pa. Malapit na tayo sa Cloud Pavilion Corridor. May mata naman ako. Kailangan pa ba kitang paalalahanan? Kung hindi dahil sa kulang pa ako ng isang puso ng yelo sa aking kagamitan. Hindi sana ako ganito kawalang kalaban-laban. Pinuno ng baka. Gamitin ang banal na kalasag ng baka. May dobleng proteksyon mula sa balat ng tinik at banal na kalasag ng baka. Kahit na makaiwas ka ng 100%, walang silbi ito sa'yo. Epekto ng banal na kalasag ng baka. Epekto ng kontrol na kasanayan. Matagumpay na nabawasan ng 50%. Ang epekto ng pang-akit ay tumatagal ng 2.5 segundo. Aktibo ang baluti ng tinikan. Ngayon na. General Slime. Kumilos. Magsumo ng mga mamamana. Bitawan. Binabati kita, host, nag-level up ka na. Ang kasalukuyang antas ay level 16 na. Kahit tumaas ang level ko. Bukod sa mahiwagang pagpapakain, wala namang ibang kasanayan na nagpapakita ng pag-unlad. Ang mga ordinaryong nagpapalitan ng propesyon kung gusto nilang mapaunlad ang kasanayan. Pwede silang maghanap ng tamang guro para mag-aral. Pero ang ganitong natatanging lihim na propesyon ko, saan ako makakahanap ng tagapagturo? Karamihan sa mga nagpalit ng propesyon sa Dongshon, pumunta na sa Cloud Pavilion para maghintay ng tulong. Pero ano? May isang tao na walang tigil na tumatakbo sa Dongshon. At napakabilis pa ng galaw niya. Sigurado ka bang hindi ito sira ng makina? Hindi. Maraming detektor ang nagpakita ng parehong resulta. Sino bang ulol ang hindi natatakot mamatay? Bantayan mo palagi ang kilos niya. At report mo agad sa akin. Ano bang ginagawa ng mga gwardiya ninyo? Nasa loob pa ang anak ko. And then, naghahanap na kami ng paraan para buksan ang pagsasara. Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyari sa anak ko, hindi ko kayo patatawarin, mga gwardiya. Sayong Taibing, may mukha ka pang magwala dito.
Dahil sa anak mo na gumamit ng props ng labag sa patakaran. Kaya na-lock ang Dongshon. Hindi mo ba alam? Bae Buru. Bata pa siya. Ako. Tumahimik ka. Ano na ang sitwasyon sa loob ng Dongshon ngayon? Maliban sa isang kakaibang tao, ang iba ay nakapunta na lahat sa ligtas na lugar. Itong taong ito, hindi kaya gusto niyang mag-solo sa Dongshon. Mukhang maliit ang posibilidad. Gumagalaw siya palagi. Malaki ang posibilidad na ito ay para umiwas sa atake ng halimaw. Kumain at uminom na kayong lahat. Magpakatatag pa sa susunod. Binabati ang host, tumaas ang antas ng Diyos na pagpapakain. Ang kasalukuyang antas ng Diyos na pagpapakain ay ika-6. Puno na ang progreso ng pagpapakain ng General Slime. Tumaas ang antas. Talagang karapat-dapat ito bilang aking unang tinawag. Ang bilis talaga ng pag-level up. Tingnan natin ang safe zone. Yung mga tao sa Brave Warriors Adventure Team. Kung buhay pa sila, malamang nandoon din sila. Ang tagal na nating naghihintay. Bakit wala pa ring sumasagip sa atin? Sino yan? Maliit na leader. Nakita ko na ang taong ito. Siya ang Lin mo. Kaya siya pala iyon. Pero paano siya nakapasok? Hindi ba't nagpadala ako ng tao sa pintuan ng kopya? Marahil ay may nahanap na butas ang batang iyon. Nagtatago ka ba? Ngayon, ako ang may-ari ng lugar na ito. Ibigay mo na ang mga nakuha mong item mula sa laban. Kung hindi, puputulin ko ang mga binti mo. Ang yabang mo kahit malapit ka ng mamatay. Talagang napaka-ignorante. Hayop ka. Sino ang tinatakot mo? Ako. Ngunit ako ang batang leader ng Xayongbing Adventure Team. Ang tatay ko ay Sixiong Tibing. Kahit ang mga tao sa itaas ay mairespeto sa kanya. Maniwala ka o hindi, isang utos ko lang. Maaari na kitang gawing walang libingan. Kailangan ng tatay. Sayang. Dito, nakasalalay ang lakas. Gusto mo bang pagtawanan ako hanggang mamatay? Sobrang pobre mo na wala kang maipagmamalaking kagamitan. Kaya mo pang makipag-usap tungkol sa lakas. Yung suot kong kagamitan ay parang ginto na klase. Sa isang pindot lang, mapapatay na kita. Hari ng mga Grey Wolf. Kanina lang, siya ang pumatay sa aming 5 magkakapatid. Paano ito nakarating dito? Hindi ba't ligtas dito? Tumakbo ka na. Ikaw, duwag. Bakit mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa akin? Sobrang antas ng pagtawag. Pagsasama ng mga bituin. Sugod na may kritikal na pinsala. Segundo. Saksak na sandata. Naku, kaya pala ang batang ito ay may ganitong lakas. Yung silin mo na boss. Kanina nagbibiro lang ako sa'yo. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi mo lang alam na mali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Hindi. Huwag naman. Nakuha na ba ang impormasyon tungkol sa distribusyon ng mga halimaw sa kopya? Natapos na. Bakit nawala ang lahat ng mga halimaw sa gabi ng ulan? Hindi lang sa gabi ng ulan. 1/4 bahagi ng mga halimaw sa buong Dongshon ay nawala. Hindi kaya. Iyon ang taong iyon. Ang weird. Ang bilang ng mga survivor sa Cloud Pavilion Corridor ay natira na lang. Kanina, 4 pa sila. Hindi kaya nilinis niya hindi lang ang mga halimaw. Nawala rin ang ibang mga nakaligtas. Hindi naman. Anak ko. Nawala ng buhay ang anak ko. Isang espiritu na kayamanan na makakapagligtas ng kaluluwa ng isang nagbabalik. Nagniningning ang kayamanan. Ibig sabihin ay patay na ang tunay na kaluluwa. Hintayin mong malaman kung sino ang nagdulot sa iyo ng kapahamakan. Kailangan niyang bayaran ang kanyang dugo sa pamamagitan ng dugo. Baiju. Kapit Zen. Kailangan kong buhayin ang aking anak bago ang malaking pagsusulit. Paalam muna. Tingnan mo ito, Ziju. Nagsimula na namang mag-farm ng mga halimaw ang batang ito sa buong mapa. Mukhang makakatipid tayo ng maraming bagay. Bakit? Hintayin siyang maubos ang lahat ng halimaw sa mapa.
Siyempre, ang kopya sa ulap ay mag-restart. Sa oras na iyon, kailangan lang palakasin ang selyo. Naayos na rin ang huli. Talagang masaya ang malaking kopya. Maaari kang mag-farm hanggang sa mapagod ang kamay mo. Pero, halos naubos ko na ang lahat ng mga halimaw sa mapa. Bakit wala akong nakitang huling boss? Anong nangyayari? Ang init. Hindi naman ito buhay, di ba? Mabilis, pumunta ka sa bukas na lugar na iyon. Sa paligid na ito, may mga lugar pa ring hindi naapektuhan. Ano iyon? May mga halimaw sa ilalim ng magma. Sariling sitwasyon. Nagbago ang sitwasyon. Kawawa. Na-breach pa rin ang selyo ng kopyang ito. Lalabas na ang halimaw na iyon. Hindi ba? Iyon ang impyernong asong apoy na naipit sa ulap noon. Tama. Kaya, may pag-asa bang makaligtas ang taong ito? Halos impossible. Bagaman ang asong apoy ay naipit ng matagal. Nabawasan ang kanyang lakas. Pero ang mga job changer na mababa sa second job ay walang laban dito. Walang sansa manalo. Mas mabuti pang i-report na lang natin ito ng tapat sa itaas. Ang lakas ng aura niya. Nagdudulot ng matinding epekto ng pagkasunog. Skill, Earth Fissure tandaan, kayang magpasimula ng bitak sa lupa sa loob ng 1 metrong radius at maglabas ng lava. Nagdudulot ng matinding epekto ng pagkasunog. Ang lupa ay nagkakaroon ng bitak at lumalabas ang lava. Nagdudulot ng matinding epekto ng pagkasunog. Ang secondary attribute ay mataas na agad. Skill, Earth Fissure tandaan, kayang magpasimula ng bitak sa lupa sa loob ng 1 metrong radius at maglabas ng lava. Dahil boss ito. May boss na crystal dito. Mukhang, magkakaroon na naman ako ng isang malakas na kakampi. Munting bata ng lahi ng tao. Hindi naman ako isang halimaw na tao. Nakakapagsalita ka pala. Ako ang apoy na lobo mula sa impyerno. Ang mga halimaw na nakita mo noon. Hindi ka karapat-dapat kahit na magdala ng aking sapatos. Magdala ng sapatos. Sigurado ka bang kayang magsuot ng sapatos ng mga pangil mo? Bodong. Magbabayad ka para sa iyong kawalang galang. Apoy na pagsabog. Yelo na nagyelo. Siya. Ano ba siya? Isa lang siyang sumon ko. Isa lang siyang isa sa mga sumon ko. May iba pa akong sumon. Sakto, ipapakita ko sa'yo. General Slime. Gamitin ang Starfall Gathering. Nakakainis. Bitawan mo ako. Kung matapang ka, harapin mo ako isa-isa. Pasensya na. Nagmamadali ako. Hati. Sunod-sunod na talon at malakas na atake. Jing matagumpay na napatay ang Hellfire Wolf. Nadagdagang halaga, 100,000. Nakakuha ng kristal mula sa impyernong lobo ng apoy. Maligayang pagdating. Ang aking ikalimang alaga. Sumpa ng pagsasama ng Diyos na boss. Ngayon, puno na ang espasyo ng pagsasama. Kailangan kong bumalik at mag-isip ng paraan para umangat. Matagal na itong nangyari. Bakit hindi pa dumarating ang mga tao sa itaas? Beiju. Kapitan Zen. Nawala na ang reaksyon ng boss sa dungsyon. Ano? Ibig bang sabihin na patay na ang Hellfire Wolf? Ang makakatalo sa ganoong nakakatakot na halimaw. Tiyak na isang malakas na tao. Nga. Kailangan talagang makilala ng mabuti. Sa wakas, makakalabas na. Siksiyaw mo. Ikaw. Kilala mo siya. Siya ang pamangkin ko, silin mo. Siksiyaw mo.
Ito ay si Direktor ng Bureau ng Monitoring ng Bijiang. Director Bay. Kamusta? Mukhang napakabata mo. Nakadalawang ikot ka na ba? Hindi. 10 antas pa lang ako. Naghahanda pa ako para sa malaking pagsusulit. Baka nagbibiro lang siya. Wala. Talagang siya ay isang malaking estudyante. Kakaibang may kakayahang pumatay ng isang halimaw mula sa impyerno sa panahon ng malaking pagsusulit. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ito nagawa? Pasensya na. Talagang hindi ko maibabahagi sa iyo. Gusto ko rin sanang hilingin na itago mo ito. Pero maraming tao ang sangkot sa insidenteng ito. Mahirap siguraduhin na hindi kakalat ang balita. Pagkatapos bang i-restart ang Cloud Dongshon, pwede pa rin bang mag-farm doon? Matagal mag-restart ng Dongshon. Aabutin pa ng kahit 1 linggo. Kaya babalik na lang ulit ako sa Frostland para mag-farm. Alam ko. Sige, magpatuloy kayo. Uuwi na ako para magpahinga. Ang pamangkin mo ay may pambihirang kakayahan. Kaya niyang manatiling kalmado sa mga sitwasyon. Magandang potensyal siya. Lin mo. Hindi naman siguro siya anak ng taong iyon. Tama ka. Kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Mukhang kailangan ko siyang alagaan ng mas madalas sa hinaharap. Tama nga pala. Magkasing edad ang anak kong babae at siya. Kung maipapakilala ko silang dalawa. Hindi pwede. Huwag mong balaking ligawan ang pamangkin ko. Palitan muna natin ng 30,000 gintong barya. Kapag kulang na ang pera, saka na lang magpalit. Nakapagbenta na naman ng isang batch ng produkto. Malapit ka nang maging profesional na nagmimina ng pera. Ginoong Leang. Ang swerte naman. Magkita tayo. 4 na araw na lang at may malaking pagsusulit na. Nababalisa ka ba? Ayos lang. Wala namang pakiramdam. Tama nga. May ilang tanong akong gustong itanong sa'yo. Maghanap tayo ng lugar para makaupo at mag-usap. Ako ang taya. Ito na ba ang tinatawag mong taya? Anong nangyari? Natatakot ka ba sa sobrang yaman? Nakita na akong kuripot. Pero wala pang katulad mo na sobrang kuripot. Sige, sabihin mo. Anong gusto mong itanong? Tingnan mo. Ito ang iyong summoning space. May problema ba? Ang espasyo ng pagsumon sa unang antas ay kayang mag-imbak ng 5 nilalang na tinawag. Hindi na talaga binibigyan ng pagkakataon ang ibang summoner. Ang ibig mong sabihin, may sariling espasyo ng pagsumon din ang ibang summoner. Ganitong klase ng kakayahan. Pero sa pangalan ng kanilang kakayahan, wala ang salitang God level. Kaya ba ay magagawa ko ang parehong paraan tulad nila? Para upgrade ang espasyo. Ngunit kailangan mong hanapin ang tamang mentor ng propesyon para sa pag-upgrade. May mga marka sa mapa ng lungsod. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Salamat sa iyo. Salamat po. Tapos na, aalis na ako. Hindi man lang magpaalam. Talagang walang puso. Kuya Wu, bakit ka nandito? Alam mo ba kung nasaan si Lin mo? May nagsabi na nakita siya kanina. Bakit mo siya hinahanap? May siguradong balita. Yung batang yon ang pumatay sa ating batang komandante. Nag-ipon ng tao si komandante. Naghahanda siyang maghiganti. Lao Wu, pwede bang pagbigyan mo ako? Huwag mo siyang galawin. Hindi pwede. Utos ng leader. Kailangan talagang mahanap si Lin mo. Hindi naman si Lin mo ang tipo ng tao na sadyang naghahanap ng gulo. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Hindi ko na kayang alalahanin pa ang iba. Bilin ko sa'yo, kung magtatangkang makialam ka, huwag mong sisihin ang aking mga tauhan sa kanilang kawalang awa. Magaling ang lakas ng Sayongbing Adventure Team. Kailangan nating mag-isip ng paraan para tulungan si Lin mo.